Nagsimula ang karera ni Dinosuke sa kanyang kumpanya ng may kababang loob. Bilang isang maliit at hindi mahalagang empleyado. Bagaman puno ng pag-asa, nangangarap siyang balang araw ay umangat sa hagdang-hagdang pangkorporasyon. Gayunpaman, habang masigasig na nagtatrabaho patungo sa layuning iyon, ang kanyang mga kasamahan, na laging handang magpakumbaba at magbigay puri sa kanilang boss, ay mabilis na nakatanggap ng promosyon. Samantalang si Dinosuke ay ipinadala sa ibang bansa upang tumulong sa pagpapalawak ng kumpanya. Pagdating, hinarap ni Dinosuke ang isang nakakapagod na realidad. Ang proyekto ay nahinto, walang pondo, walang kagamitan, at walang progreso. Sa desperasyon, humingi siya ng pondo mula sa kanyang boss upang makabili ng mga kinakailangang kagamitan, ngunit tinanggihan ang kanyang hiling. Sa halip, pinagsabihan siya na nag-aaksaya ng pera. Ang mga lokal, na nakitang walang kabuluhan ang magtrabaho ng walang tamang kagamitan, ay iniwan ang proyekto. Naiwan mag-isa, tinanggap ni Dinosuke ang buong gawain ng mag-isa. Kahanga-hanga, ang mga lokal, na naantig sa walang sawang pagsisikap ni Dinosuke, ay bumalik upang suportahan siya. Magkasama nilang napalakas ang proyekto. Nang akala ni Dinosuke na ang kanyang pagsusumikap ay bibigyan ng gantimpala, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang boss. Inaasahan niyang ang tawag ay isang pagkilala sa kanyang dedikasyon, isang promosyon o, kahit papaano, isang bonus. Ngunit naglaho ang kanyang mga inaasahan. Sa halip na gantimpala, inatasan siya ng isa pang gawain, ilipat sa ibang bansa para sa isang bagong proyekto ng pagpapalawak. Ito ang realidad ni Dinosuke. Sa kabila ng kanyang walang sawang dedikasyon, patuloy siyang hindi pinapansin, na nakatali sa isang siklo ng hindi pinahahalagahang pagsusumikap. Dito, nagsimula ng tanungin ni Dinosuke ang kanyang mga desisyon sa buhay. Napagtanto niyang ginugol niya ang kanyang buhay sa pagtatrabaho para sa isang kumpanya na malinaw na hindi siya pinahahalagahan. Nalulunod sa mga iniisip na takot sa buhay, hindi niya napansin ang kanyang paligid at nataman siya ng isang moat. Ang aksidenteng ito, sa isang paraan, ay nagbigay paliwanag kung paano siya napunta sa kakaibang lugar na ito, ngunit naniniwala pa rin si Dinosuke na may pagkakamali. Walang paraan na ang Demon Lord ay nagpasya na tawagin siya. Ngunit tinawag siya ng Demon Lord sa pangalan at ipinaliwanag na tinawag siya upang maging bagong overseas manager niya. Nakakuha ang Demon Lord ng mga detalyadong ulat tungkol sa kahangahangang trabaho ni Dinosuke. Inatasan si Dinosuke sa isang overseas branch ng kanyang kumpanya, kung saan natutunan niyang ang wika ng mga lokal, nakuha ang tiwala nila, at matagumpay na pinamunuan ang negosyo. Ipinaliwanag ng Demon Lord na ito ang dahilan kung bakit si Dinosuke ang perpektong kandidato para sa isa sa kanyang 4 na elite general. Nakaramdam si Dinosuke ng kaligayahan, sapagkat ito ang unang pagkakataon na may tunay na nakapansin sa kanyang sipag at pagsusumikap. Ngunit nagatubili siyang tanggapin ang posisyon, dahil nangangahulugan itong pagtataksil sa sangkatauhan. Ngunit nang ialok ng Demon Lord ang kampletong benepisyo sa mga manggagawa, biglang nagsimulang makita ni Dinosuke ang pagiging bahagi ng hukbong demonyo sa ibang pananaw. Bukod pa rito, pinatahimik siya ng Demon Lord, na nagsabing hindi siya pipilitin sa posisyon kung hindi niya ito nais. Habang iniisip ni Dinosuke ang alok, naalala niya kung paano siya tinrato sa kanyang dating trabaho. Laging itinuturing siyang walang halaga roon, at hindi niya naramdaman na may karapatan siyang magkaroon ng ganitong mahalagang posisyon. Malapit na siyang mag-reject ng alok ng Demon Lord, ngunit bago pa man niya magawa ito, sumigaw ang Demon Lord at sinabi na huwag niyang hayaang ang masama niyang karanasan sa nakaraan ang magtakda ng halaga niya. Ang kumpanya na pinagtatrabahuhan niya ay pinamumunuan ng mga makasariling manager na tanging ang kanilang kapakinabangan lang ang iniintindi, at hindi pinapansin ang pagsusumikap na ibinuhos ni Dinosuke. Nangako ang Demon Lord na hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali, dahil nakikita niya ang halaga ni Dinosuke bilang isang empleyado. Ngayon, naharap si Dinosuke sa isang desisyon, bumalik sa kumpanya na palaging hindi siya pinahahalagahan, o manatili sa Demon Lord at tumulong sa pagtatayo ng isang bagong hukbo. Si Dinosuke, na hindi pa sigurado, ay naabala ng tumutol si Almandros sa ideya ng pagkakaroon ng isang mahina at ordinaryong tao sa hukbong demonyo. Tumutol din si Sylphid, nagtatanong kung paano makakatulong si Dinosuke sa layunin ng hukbong demonyo. Naiintindihan ng Demon Lord ang kanilang mga pagdududa, kaya't nagdesisyon siyang subukan si Dinosuke upang ipakita ang kanyang mga tunay na kakayahan. Sa takot, sinubukan ni Dinosuke ipaliwanag na wala siyang kapangyarihan at hindi siya marunong makipaglaban, ngunit huli na. Nagdesisyon na si Almandro na subukin siya sa pamamagitan ng isang buong puwersang atake. Narinig niyang may mga tsismis na ang mga tao mula sa ibang mundo ay maaaring may mga espesyal na kakayahan,
kaya inutusan niyang subukang pigilan ni Dinosuke ang kanyang nakamamatay na sipa. Ngunit bago pa man maganap ang sipa, tumalima ang Demon Lord at pinigilan ang atake ni Almandra. Nabigla si Almandra at tinanong kung bakit siya pinigilan ng Demon Lord. Ipinaliwanag ng Demon Lord na kumilos siya ng padalos-dalos at hindi naghintay na matapos siya magsalita, kaya't nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa sitwasyon. Tingnan mo si Dinosuke, sabi ng Demon Lord. Natakot siya kaya na-trauma siya at nawalan ng malay. Nagulat ang iba, hindi naman gaanong malakas ang atake ni Almandra. Kaya't ang pagkahimatay ni Dinosuke ay nagpatunay na isa siyang ordinaryong tao. Pinagtibay pa ng Demon Lord na si Dinosuke ay isang normal na tao lang, kaya't nagsimula pa ang mga pagtutol. Ang hukbong demonyo ay binubuo ng mga halimaw, at kung isang tao ang magiging bahagi ng labanan sa pagitan ng mga demonyo at mga demi-humans, mabilis siyang malulupig. Tinikilala ng Demon Lord ang umiiral na tensyon sa pagitan ng mga paksyon ng kanyang hukbo, ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangan niya si Dinosuke at ang kanyang natatanging kasanayan. Hindi niya inaasahan na si Dinosuke ay may malakas na katawan o kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban, kundi ang kanyang likas na talino at pagiging mapamaraan. Nagkamalay si Dinosuke at agad na nagmakaawa na palayain siya, kumbinsidong hindi niya kayang harapin ang uri ng atake na ipinamalas ni Almandra sa kanya. Pinatahimik siya ng Demon Lord, ipinaliwanag na hindi siya kinakailangang makipaglaban. Gayunpaman, nais niyang bigyan si Dinosuke ng isang hamon na nararapat sa kanya. Ang hukbong demonyo ay kasalukuyang nagsisikap na magtatag ng isang kasunduan sa mga katabing tribo. Hanggang ngayon, nakipagkasunduan na sa mga salamander at mga werewolves, ngunit nahirapan sa mga negosasyon sa tribo ng Minotaur. Ang pagsubok ni Dinosuke ay upang gawin ang lahat ng kinakailangan upang matiyak ang kasunduan sa tribo ng Minotaur. Dahil sa kahusayan ni Dinosuke sa negosasyon, naniniwala ang Demon Lord na madali lang ito para sa kanya. Sa kabila ng kumpiyansa ng Demon Lord, hindi nahanap ni Dinosuke na madali ang makipagnegosasyon sa mga Minotaur. Gayunpaman, matigas ang paniniwala ng Demon Lord na magtatagumpay siya. Inutusan siya ng Demon Lord na itanong kay Almandra kung mayroon siyang mga katanungan. Si Almandra, na nagdududa sa pagkakataon ni Dinosuke, ay naglakad patungo sa lugar ng negosasyon sa Minotaur. Iniisip niyang sayang lang ang oras, tiyak na hindi kayang makipagnegosasyon ng isang tao tulad ni Dinosuke sa mga Minotaur. Habang nagdududa sa kanyang sariling kakayahan, naalala ni Dinosuke kung gaano katapat na nagsalita ang Demon Lord tungkol sa pangangailangan sa kanya. Sa unang pagkakataon, may nakapansin sa kanyang pagsusumikap. Isinusuwong ni Dinosuke ang hamon na iyon, na may determinasyong matugunan ang mga inaasahan ng Demon Lord at magbigay ng pinakamainam na pagsisikap, kahit na pakiramdam niya ay hindi siya handa. Dinala ni Almandra si Dinosuke sa silid ng pagpupulong kung saan naghihintay ang pinuno ng tribo ng Minotaur. Nabigla si Dinosuke sa laki ng silid, ngunit ipinaliwanag ni Almandra na karaniwan ito dahil sa napakalaking sukat ng mga Minotaur. Binalaan din siya ni Almandra na kilala ang mga Minotaur sa kanilang kasuklam-suklam na kalikasan, kaya't pinayuhan siyang maging maingat, o baka magtapos siya sa ilalim ng mga paa ng mga ito. Nang binuksan ni Almandra ang pinto, naghanda si Dinosuke para sa hindi alam, determinado na gawin ang kanyang makakaya sa negosasyon. Ngunit nang makita niya ang Minotaur Chief na si Teries, natarante siya. Wala nang paraan na makikipagnegosasyon siya sa isang tulad niya nang hindi nahaharap sa tiyak na kamatayan. Nang maramdaman ni Almandra ang pagkabalisa ni Dinosuke, nag-alok siyang tumulong sa negosasyon, na labis na ikinagalak ni Dinosuke. Habang pinapanood ni Dinosuke, nakita niya si Almandra na nakikipagtalo kay Teries, at napagtanto niyang hindi maganda ang takbo ng negosasyon. Si Almandra, nalilito, ay hindi maintindihan kung bakit hindi nasisiyahan si Teries sa lahat ng mga ipinagkaloob sa kanya. Si Teries, sa kanyang bahagi, ay nagsabi na hindi nauunawaan ni Almandra ang kanyang mga pangangailangan, at hindi humusad ang usapan. Nakaramdam ng inis si Almandra at iniwan ang silid ng pulong, naguguluhan kung bakit si Teries, na tila bukas sa kasunduan noon, ay ngayon ay tumatangging sumang-ayon. Habang malapit nang tapusin ang kasunduan, biglang nagsimula si Teries na sumigaw ng, hindi, paulit-ulit. Bumalik si Almandra ng ilang beses, umaasang mababago ang pananaw ni Teries. Ngunit ang tanging sinabi lang ni Teries ay, hindi, na lubos na nagpalito sa kanya tungkol sa mga nais ni Teries. Frustrated, hindi nakita ni Almandra kung anong hakbang ang susunod at nagdesisyon siyang iwanan ng problema kay Dinosuke upang lutasin ito, bagaman lubos niyang inaasahan na mabibigo ito. Si Dinosuke, na labis na pinahihirapan ng takot, ay nakaramdam ng kawalan ng magagawa.
Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, sinusubukang mag-isip ng solusyon, napansin niya ang isang karatula ng bar at nagdesisyon siyang pumasok upang linisin ang kanyang isipan. Inalok siya ng bartender ng isang mainit na tuwalya, at umorder si Dinosuke ng inumin, umaasang makakatulong ang katahimikan upang makapag-isip. Napagtanto niyang, sa kabila ng kanyang nais na ipagpatuloy ang negosasyon, kaunti lang ang magagawa niya kung tatanggi si Teries na makipagtulungan. Ngunit pagkatapos, biglang pumasok sa kanyang isipan, baka hindi pala tumatanggi si Teries na makipag-usap. Naalala ni Dinosuke ang isang katulad na karanasan kung saan ang isang kliyente ay tila nagsabi ng hindi. Ngunit matapos pagmasdan ang mga mata nito, naintindihan niya ang tunay na ibig sabihin nito, at nakapagkasundoan ang magkabilang panig. Sa bagong kaalamang ito, alam ni Dinosuke kung anong kailangan niyang gawin. Tinapos niya ang inumin at naglakad palabas upang gawin ang kanyang pinakamagaling, makipagnegosasyon. Samantala, si Almandra ay bumalik sa trono ng Demon Lord at iniulat na wala nang makabuluhang progreso ang kanyang pag-uusap kay Teries. Nagduda siyang magtatagumpay si Dinosuke, lalo na't kaka-rating lang nito sa mundong ito. Ngunit nanatiling kumpiyansa ang Demon Lord at pinayuhan siyang maghintay at makita kung ano ang magagawa ni Dinosuke. Hindi maintindihan ni Almandra kung bakit ganoon na lang ang pananampalataya ng Demon Lord kay Dinosuke, kaya nagdesisyon siyang silipin siya upang tiyakin na maayos siya. Nang dumating siya, nakita niyang nag-iimpake siya ng ilang bag na may dayami. Tinanong siya kung ano ang ginagawa, at ipinaliwanag ni Dinosuke na balak niyang makipag-usap ng makabuluhan kay Teries. Sinubukan siyang pigilan ni Almandra, iginiit na hindi nais makipag-usap ni Teries, ngunit nanatiling positibo si Dinosuke. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng pagtitig sa mga mata ni Teries at malinaw na pagpapahayag ng kanyang nararamdaman, magkaintindihan sila. Napansin ni Almandra ang bagong kumpiyansa ni Dinosuke at napansin niyang hindi na siya mukhang natatakot. Nang may determinasyon, pumasok siya sa silid ng pulong upang makipag-usap kay Teries. Kinabukasan, bumalik si Almandra sa silid ng pulong. Nag-aalala sa kaligtasan ni Dinosuke. Ngunit nang pumasok siya, nakita niyang puno ng dayami ang silid at wala ni si Dinosuke ni si Teries. Sa simula, inisip niyang nabigo ang negosasyon at nauwi sa marahas na hidwaan. Ngunit sa mga sandaling iyon, lumabas si Dinosuke at pinatibay siya na ayos lang ang lahat. Nalilito, tinanong ni Almandra kung bakit puno ng dayami ang banal na kastilyo ng Demon at, mas mahalaga, kung saan na si Teries. Tahimik na ipinaliwanag ni Dinosuke na si Teries ay nagsasara na ng kasunduan sa pact kasama ang Demon Lord. Hindi makapaniwala si Almandra na nakumbinsi ni Dinosuke si Teries na sumang-ayon sa loob lamang ng isang gabi. Sumagot si Dinosuke na binigyan niya ng oras ang sarili upang maunawaan si Teries, na nagpapadali sa proseso ng negosasyon kaysa sa inaasahan ni Almandra. Noong una, iniisip ni Almandra na tinatanggihan ni Teries ang negosasyon dahil paulit-ulit itong sumisigaw ng hindi. Ngunit napagtanto niyang akala pala ni Teries na maayos ang takbo ng negosasyon. Naranasan ni Dinosuke ang isang katulad na sitwasyon dati sa isang internasyonal na kliyente na masigasig na nagsabi ng hindi sa kanya. Ngunit kalaunan ay nag-alok ng pakikipagkamay, na nagpakita na ang buong sitwasyon ay isang hindi pagkakaintindihan. Ang parehong hindi pagkakaintindihan ay nangyari kay Teries. Matapos mag-research tungkol sa mga kaugalian ng Minotaur, natutunan ni Dinosuke na laging may dalang dayami ang mga Minotaur kapag bumibisita sa iba, upang gamitin ito bilang higaan. Si Teries pala ay humihingi lamang ng kanyang dayami buong panahon, at nang matanto ito ni Dinosuke, naresolba ang negosasyon ng walang karagdagang issue. Si Almandra, na ngayon ay nauunawaan na ang sitwasyon, ay nakaramdam ng guilt dahil iniwan niyang wala si Teries ng kanyang dayami sa silid. Ngunit pinatibay siya ni Teries na ito ay isang tapat na pagkakamali at nakipagkamay upang ipakita na walang masamang loob. Habang papalabas si Teries, lumapit ang Demon Lord kay Dinosuke at Almandra at tinanong kung nauunawaan na ba ni Almandra kung bakit nais niyang mapasama si Dinosuke sa kanilang mga hanay. Inamin ni Almandra ang kahusayan ni Dinosuke sa negosasyon. At dahil matagumpay niyang nalampasan ang pagsusulit ng Demon Lord, opisyal siyang ginawa ng Demon Lord bilang isa sa kanyang 4 na general. Isinuot ng Demon Lord ang isang pulseris kay Dinosuke bilang simbolo ng kanyang bagong posisyon. Bilang tanda ng respeto, formal na ipinakilala ni Almandra ang kanyang sarili kay Dinosuke at ipinahayag ang kanyang kasabikan na makipagtulungan sa kanya bilang bagong kaibigan. Sa mga sumunod na araw, halos hindi makapaniwala si Dinosuke na siya ngayon ay direktang nagsisilbi sa ilalim ng Demon King. Bukod pa rito, ang kanyang pagiging itinalagang general, na may kasamang pribadong opisina,
ay nagbigay daan upang suriin niya ang istruktura ng bansa. Bagamat hindi kalakihan, ito ay mahusay na pinamamahalaan. Kahit na may mga pagdududa siya tungkol sa kanyang kakayahang matugunan ang mga hinihingi ng kanyang posisyon, nagpa siya si Dinosuke na gampanan ang kanyang mga tungkulin ng buong husay. Lalo na't nagpakita ang Dark Lord ng hindi inaasahang tiwala sa isang tao na dati niyang itinuturing na isang karaniwang empleyado. Habang iniisip ang kanyang bagong tungkulin, binuksan ni Dinosuke ang isang bintana, na hindi sinasadya ay nagpasok ng isang kawan ng mga demonyong paniki, na nagdulot ng isang napakaingay na sigaw. Determinado na mag-adapt, nagpa siya siyang magtatag ng mga patakaran ng etiketa upang mapabuti ang kapaligiran sa trabaho. Isa sa mga hakbang na ito ay ang pagpapalakas ng relasyon sa kanyang mga kasamahan. Upang matugunan ang layuning ito, nagdesisyon siyang bisitahin ang quarters ni Sylphid. Ngunit isang sekretarya na si Belinda ang nagbigay impormasyon na ang Storm Archman ay matagal nang wala, ngunit tiniyak kay Dinosuke na ang kanyang pagbisita ay itatala. Bagamat hindi naging matagumpay ang unang pagtatangka ni Dinosuke na makipag-ugnayan kay Sylphid, naaalala niya ang isang mahalagang aral mula sa mundo ng negosyo, ang tagumpay ay madalas na sumusunod sa pagkatalo. Hindi nagpatinag, nagpatuloy siya sa pagbisita sa isa pang general. Bago siya makapagsimula, isang manager ang humadlang sa kanya at nagbigay ng isang agarang mensahe, tinawag siya ng Demon King para sa isang bagong misyon. Pagdating niya, nalaman ni Dinosuke na ang susunod niyang misyon ay tiyakin ng isang alyansa sa Ogre Clan. Ayon sa Demon King, ang Demonic Army ay nananatiling isang umuunlad na puwersa na nangangailangan ng mga estratehikong alyansa sa mga regional na semi-human clans upang makipagsabayan sa lakas ng mga mas malalakas na puwersa. Partikular na ang mga ogres. Ang clan na ito, na may kapangyarihang kahalintulad ng mga demonyo, ay nagpapanatili ng isang matatag na posture laban sa mga kalapit na teritoryo. Dahil dito, ang mga ogres ay tumingin sa mga demonyo ng may pagdududa, at nagpataw ng mahigpit na kontrol sa impormasyon sa mga nakaraang taon upang maprotektahan ang kanilang posisyon, na nagbigay daan sa mga komplikasyon sa anumang pagtatangka ng diplomasya. Bagamat ang isang formal na alyansa sa mga ogres ay magiging kapaki-pakinabang. May malaking panganib ng pagiging marahas na maaaring magdulot ng panganib sa buong negosasyon. Inihalin tulad ng Demon King ang misyon na ito sa isang konsepto sa negosyo mula sa mundo ni Dinosuke, ang makipagnegosyo ng isang partnership sa isang direktang kakompetensya. Dahil sa maislan na kalikasan ng mga pag-uusap, naniniwala ang hari na si Dinosuke, bilang isang tao, ay natatanging kwalipikado upang isakatuparan ang gawaing ito. Sa mga tagubay lang ito, napagtanto ni Almandra na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang samahan ang sugo sa mahalagang misyon na ito. Bagamat hindi ganap na totoo ang kanyang mga alalahanin, ipinahayag niya na siya ay magiging hindi komportable kung wala si Dinosuke sa misyon. Pagkaraan, muling binigyang diin ni Almandra ang kahalagahan ng kanilang pagtutulungan, at hinimok na muli nilang paglingkuran ang kanilang mga layunin bilang magigiting na general. Pumailan lang sa isip ni Dinosuke na magiging napakahalaga na kumonsulta kay Genom ukol sa nalalapit na negosasyon, dahil sa kanyang pamumuno sa mga semi-human forces at sa kanyang kaalaman tungkol sa mga ogres. Gayunpaman, nang dumating sila sa lugar ng pagsasanay, tumanggi si Almandra na samahan siya pa, at iginiit na siya na lamang ang mag-aasikaso ng karwahe. Napagtanto ni Dinosuke na ang paghahati ng kanilang mga gawain ay maaaring mas maging epektibo, bagamat malinaw na ang kanyang hindi pagkakasunduan ay higit na nagmumula sa selos kaysa sa praktikalidad. Habang pinapanood ang mga semi-human sa kanilang mahigpit na pagsasanay, namangha si Dinosuke sa kanilang disiplina at kasanayan. Ipinakita ng mga sundalo ang kahangahangang katumpakan gamit ang mga pana at sibat. Napatunay ng kanilang dedikasyon. Nang matapos ang pagsasanay, in-address ng kanilang pinuno ang mga tropa, pinuri ang kanilang pinahusay na katumpakan at inutusan ng isang opisyal na bigyan sila ng nararapat na pahinga. Napansin ni Dinosuke ang mataas na moral ng mga sundalo, pati na rin ang makapangyarihang presensya ng kanilang pinuno, ang Earth Crust Barrier, na malinaw na may matalim na kakayahan sa taktika. Nang matapos ang sesyon ng pagsasanay, nilapitan ni Genom si Dinosuke at tinanong ang layunin ng kanyang pagbisita. Ipinaliwanag ni Dinosuke ang kanyang misyon na makipagnegosyo ng alyansa sa Ogre Clan. Bilang tugon, nagbigay si Genom ng maikling paglalarawan tungkol sa kanilang pinuno, si Ogre, na inilarawan bilang isang matindi at tusong kalaban, kilala sa kanyang tapang at hindi matitinag na awtoridad. Ang kanyang mga kaaway ay tinitingnan siya bilang isang tirano. Higit pa rito, ipinanukala ni Genom na maranasan ni Dinosuke ang natitirang bahagi ng misyon ng personal, na nagmumungkahi na tanging ang direktang pakikisalamuha lamang ang makakapagbukas sa mga komplikasyon ng pagkatao ni Ogre.
Ipinakita ni Genem ang malinaw na inis at ipinagutos kay Almandra na magdistansya, na sinasabing ang matinding kaaway ng demonista ay hindi na matiis. Hindi alintana na nakatayo si Almandra diretso sa likod niya, nagulat si Dinosuke nang lumingon siya at makita siya doon. Tila hindi tinatablan, sinabi ng Hell Aggressor na ang kanyang presensya ay dahil lamang sa pag-aalala para sa kanyang kasama sa paglalakbay, dahil ang lahat ay naihanda na para sa kanilang pag-alis at siya ay sobrang tagal. Hindi na nais maghintay pa ni Genem at matigas na iniutos kay Dinosuke na umalis na kasama si Almandra. Ang matigas na pagtanggi na ito ay lalong nagpagalit kay Almandra, at ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay lalong tumaas habang ang kanilang hindi pagkakasundo ay lalong naging malinaw. Habang pinapanood ang kanilang matinding palitan, iniisip ni Dinosuke ang mga komplikadong sanhi ng kanilang nasirang relasyon, at napagtanto na ang kanilang alitan ay mas malalim pa kaysa sa simpleng pagkakaibang propesyonal. Pagdating nila sa pintuan ng kuta ng Ogre Clan, napilitan ang mga sugo na ipinadala ng Demon King na maghintay sa labas. Habang tumatagal ang oras, naging kitang-kita ang pagka-impatient ni Almandra, na humihingi ng mas mabilis na aksyon. Gayunpaman, ipinaliwanag ng mga gwardya na nakatayo sa pintuan na papayagan lamang silang pumasok kapag binigyan ng tahasang pahintulot ng pinuno, isang kondisyon na nanatiling matibay kahit pa ang mga bisita ay dalawang pangunahing general sa apat na dakilang general. Habang iniisip ang sitwasyon, sinabi ni Dinosuke na ang pagpapaghintay sa mga bisita ay isang klasikong estratehiya sa negosasyon, na layuning magpasabog ng hindi pagkasundo at guluhin ang kalmado ng kalaban. Kaya't pinayuhan niya si Almandra na manatiling kalmado at mahinahon. Ngunit hindi handa ang demonista na magpigil. Ang kanyang galit na umuusok ay nagpakita bilang isang kapansin-pansing aura ng lakas na bumalat sa kanyang katawan, na nagbigay takot sa mga kalapit na ogres. Ang tensyonadong atmosfera ay naputol nang dumating ng isang lokal na kinatawan, na nag-alok ng isang formal na paumanhin para sa pagkaantala at magalang na inimbitahan ang mga bisita sa loob. Nang pumasok sila sa kuta ng mga ogre, maingat na inobserbahan ni Dinosuke ang paligid, tinitingnan ng mabuti ang kapaligiran upang maghanap ng mga pahiwatig na maaaring magbigay sa kanila ng kalamangan sa darating na pag-uusap. Sa kabila ng maingat na paglapit, lumapit si Almandra at binigyan siya ng babala na huwag pagtuunan ng pansin ang lugar ng masyado. Ang labis na kuryosidad, paliwanag niya, ay maaaring ituring na tanda ng kahinaan. Matapos lahat, ang mga ogre ay malalakas na nilalang na may lakas na katumbas ng hukbo ng Demon Lord. Gayunpaman, nanatiling nakatutok si Dinosuke sa itinuturing niyang pinakamahalagang isyu, ang pinuno ng mga ogre mismo. Batay sa mga pananaw ni Genem, naintindihan niyang si Ogre ay hindi lamang isang makapangyarihang leader, kundi isang kilalang komplikadong individual, na may ugaliing mahirap hulaan. Sa huli, inihatid ng gabay ang mga bisita sa isang matayog na pintuan. Ang laki nito ay nagdudulot ng pakiramdam ng masamang pangitain. Nang magbukas ang mga pintuan, naramdaman ni Dinosuke ang patak ng pawis na dumaan sa kanyang noo, at ang hindi tiyak na kalagayan ay nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Sa kabila, sinalubong sila ng pinuno ng lokal na clan. Sinimulan ni Almandra na ay lahad ang layunin ng kanilang pagbisita, ngunit mabilis na pinuto ni Ogre ito, inutusan siyang magsalita lamang kapag may pahintulot mula sa kanya. Nang makita ni Dinosuke ang pinipigilang galit ng kanyang kasamahan, napansin niya ang pagsisikap ni Almandra na panatilihin ang kanyang kalmado sa harap ng ganoong pagmamatigas. Pagtapos, tinanong ni Ogre kung ang mga demonyo ba ay dumating upang sumuko sa mga ogre. Kung ganoon man, sinabi niya, ang tanging kondisyon ay ang paghahatid ng ulo ng Demon Lord. Ang kapal ng hamon na iyon ay halos magpatalo kay Almandra, ngunit pinigilan siya ni Dinosuke sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakahawak sa kanyang palso at humiling ng oras upang pag-isipan ang alok. Pagkatapos nilang lumabas mula sa pakikipagkita kay Ogre, ang pagtitimpi ni Almandra ay nagbago at ang kanyang naipong inis ay sumabog. Si Dinosuke, gayunpaman, ay nanatiling kalmado, at nagbigay ng makatwirang paliwanag tungkol sa kilos ng pinuno ng ogre. Ang layunin ni Ogre, aniya, ay pasiglahin sila sa isang reaksyon, kaya't magtatapos ang negosasyon nang hindi na lumalala pa ang sitwasyon at mauurong sa ganap na alitan. Sa pamamagitan ng pagpapagalit kay Almandra, ninais ni Ogre na ilipat ang anumang sisi sa kabiguan ng pag-uusap sa mga negosyador mismo. Bagaman nababahala dahil sa insulto, naintindihan ni Dinosuke na ang pagpapakita ng galit ay makakasama sa layunin ng Demon King. Ang ganitong pagpapakita ng hindi tamang pag-uugali ay magpapalakas lamang sa posisyon ni Ogre, na magbibigay sa kanya ng kakayahang makipag-alyansa sa iba pang mga bansa at gawing kalaban ang hukbo ng mga demonyo. Dahil sa kakulangan ng tamang lugar para sa dialogo,
Pinili ni Dinosuke na mag-atubiling umalis muna, na nauunawaan niyang ni siya ni Almandra ay walang malinaw na hakbang na susundan. Sa puntong iyon, ipinakita ng naunang gabay na siya pala si Orl, ang anak na babae ni Ogre. Sa kabila ng pagdududa ni Almandra, ipinabot ni Orl ang kanyang nais na patalsikin ang kanyang ama mula sa trono. Dinala sila ni Orl sa imbakan ng pagkain ng kastilyo, nakapansin-pansing walang laman. Ayon sa kanya, ang mga ogre ay dati nang may malaking impluwensya sa mga kalapit na clan, ngunit ngayon ay nahaharap sila sa matinding kahirapan sa pinansyal. Si Dinosuke, na may hinala na, ay kinilala na ang kagamitan ng mga sundalo ay tila sirang-sira, at ang buong kastilyo ay may amoy ng pagpapabeya, parang isang kumpanya na malapit ng malugi. Kapag isang tao lamang ang may ganap na kontrol sa mga desisyon, mabilis ang mga aksyon, ngunit bihirang magdulot ng pangmatagalang katatagan sa pinansyal. Pumayag si Orl, na ipinaliwanag na ang muling pagbangon ng clan ng Ogre ay maaari lamang makamtan sa pamamagitan ng tulong mula sa hukbo ng mga demonyo, ngunit ang kanyang ama ay nanatiling matigas at tumangging makinig. May luha sa mga mata, isiniwalat ni Orl na ang kanyang ama, si Ogre, ay malubhang may sakit, at ang mahigpit na kontrol sa impormasyon ay direktang resulta ng kondisyong ito. Gayunpaman, binalaan niya na kung lalala pa ang kalusugan ni Ogre, magiging mas malala ang sitwasyon. Si Dinosuke, na napansin ng pagkabahala ng batang babae, ay kinilala ang kanyang alalahanin ngunit pinaalalahanan siya na ang pagbubukas ng ganitong mga lihim ng clan ay isang hakbang na maaga at walang ingat. Bilang tugon, ipinagtanggol ni Orl ang kanyang mga ginawa, na sinasabing nagtitiwala siya sa kanyang sariling pagpapasya sa karakter ng iba. Ang kanyang mga salita, gayunpaman, ay nagdulot ng pakiramdam ng selos kay Almandra. Pagkatapos, iminungkahi ni Orl na pakasalan ni Dinosuke siya at kunin ang papel bilang pinuno ng clan, naniniwala na ang ganitong kasunduan lamang ang tanging posibleng solusyon upang baguhin ang landas ng clan. Bagaman nahirapan si Dinosuke na itago ang kanyang pagkadismaya, si Almandra, na nakakaunawa sa kalaliman ng sitwasyon, ay humiling ng oras upang pag-isipan ang alok. Habang hinihintay, umatras si Dinosuke para mag-isa at magnilay-nilay tungkol sa kabuuan ng kanilang sitwasyon. Habang nag-iisip, muling napansin ni Dinosuke ang tanda ng parehong bar mula kanina. Nang walang pag-aalinlangan, pumasok siya, kung saan si Almandra ay kasalukuyang nakikipag-usap, pinipilit na ang leon ang pinakamalakas na hayop sa gubat, habang ang may-ari ng bar ay nagmamatigas na ito ay ang gorilla. Gayunpaman, ipinaglaban ni Almandra na ang isang grupo ng mga leon ay sumisimbolo ng pagmamalaki. Ang kanyang mga pahayag tungkol sa mga grupo at pagmamalaki ay nagbigay liwanag sa isip ni Dinosuke. Kinabukasan, bumalik si Dinosuke sa tunay na mundo, inayos ang kanyang kurbata, at tiniyak sa sarili na aayusin niya ang kasalukuyang problema. Nakipagkita siya sa kanyang kasamahan sa paglalakbay upang magulat ng progreso sa mga negosasyon, ipinapalam sa kanya na malapit ng maganap ang pagpupulong ng clan ng Ogre. Gayunpaman, ang tunay niyang plano ay ihatid si Almandra sa ibang lugar muna. Kung magpatuloy ang sitwasyon ayon sa inaasahan ni Dinosuke na ang negosasyon ay isasagawa ng pinuno mismo. Isang linggo ang lumipas, nagtipon sila kay Ogre, na ipinagtabuyan ang kanilang mga pagsisikap at tinanong ang tunay na dahilan kung bakit sumali ang ibang mga lahi sa hukbo ng Demon King. Nang marinig ito, ngumiti si Dinosuke ng tahimik na kasiyahan. Pagkatapos, isiniwalat niya sa kanyang kasamahan na balak niyang mag-recruit ng mga clan mula sa ibang mga lahi bago pa makagalaw si Ogre. Bagaman ang mga ogre ay dati nang sumuporta sa layunin ng Demon King, nagkawatak-watak ang alyansang iyon. Dahil dito, hindi nakita ni Dinosuke ang dahilan kung bakit magiging mahirap ang pagsakop sa kalapit na teritoryo ng clan ng Ogre. Pinangalanan niya ang estratehiyang ito bilang Operation Fortress of Large Enterprises. Habang iniisip ang kasalukuyang hakbang, naalala ni Dinosuke ang paggamit ng katulad na taktika mga taon na ang nakalipas nang subukan niyang makuha ang kontrata ng isang malaking korporasyon. Ipinaliwanag niya na kung haharapin ang isang malaking kumpanya ng direkta, malamang natatanggihan sila. Sa halip, unang tinarget ni Dinosuke ang maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo, na inaalok ang mga ito ng mga makabago at natatanging produkto. Sa huli, nagsimulang bumili ang mas malalaking kumpanya, hindi nais na hayaan ang maliliit na kakompetensya na makakuha ng bentahe sa merkado gamit ang mga natatanging alok. Sa esensya, napagtanto ni Dinosuke na kung ang mga semi-human na paksyon ay makipag-alyansa sa mga demonyo, mapipilitan si Ogre na kilalanin ang kanilang lakas. Sa pangunawa na ito, ipinunto niya na ang mga kalapit na clan ay nahihirapan sa pinansyal na kalagayan, at ang isang alyansa sa Demon King ay magbibigay ng isang pamantayan ng pamumuhay.
Ang pahayag na ito ay lalong ikinagalit si Ogre, na ipinahayag ang kanyang sarili bilang hindi matitinag na Panginoon ng rehiyon. Gayunpaman, ito ay eksaktong inaasahan ni Dinosuke, sa pamamagitan ng pagpapakilos kay Ogre, layunin niyang pabagsakin ang composure ng pinuno ng Ogre. Kilala na ang isang negosyador na nawawala ang kontrol ay nawawala rin ang kalamangan. Upang dagdagan ang presyon, ibinunyag ni Dinosuke na si Orl ay may mahalagang papel sa nagpapatuloy na negosasyon sa mga kalapit na klan. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Orl na ang tanging solusyon sa kanilang sitwasyon ay ang makakuha ng tulong mula sa hukbo ng mga demonyo. Umiiyak, inamin niya ang paghanga sa lakas ng kanyang ama, ngunit ikinalungkot na ang dating takot na mandirigma, si Ogre na walang talo, ay tumanda at hamina. Sa mga sandaling iyon, iminungkahi ni Dinosuke ang isang alyansa. Imbes na pag-angkin, binigyang diin ng pantay na pakikipagtulungan para sa parehong partido. Bagamat nauunawaan ng banyagang manager na magiging magkapareho ang praktikal na kinalabasan, dahil pinapayagan ng Demon King ang mga teritoryong inaangkin na mapanatili ang kanilang autonomiya, ang paraan ng pagpapahayag ng alok ay kritikal sa pakikitungo sa isang pinuno na kasing taas ng pride tulad ni Ogre. Bilang tugon, humiling si Ogre ng oras upang mag-isip. Dahil dito, nagpaalam ang mga negosyador. Habang pinagmamasdan ni Ogre ang pag-alis ng kanyang anak, ngumiti siya at tahimik na inamin na talagang nagbago na ang panahon. Ilang araw pagkatapos, ipinaabot ni Almandre kay Dinosuke na nakipag-ugnayan na si Ogre upang formalisahin ang kasunduan. Ngunit, napansin ni Dinosuke na ang kanyang atensyon ay napako sa ibang bagay, dahil inatasan siya ng Demon King na magtalaga ng isang kasamahan upang pamahalaan ang usapin. Ngunit, nag-aalangan ng binata kung sino ang pipiliin, dahil ni si Almandro o siya ay hindi angkop na mga kandidato. Nagpakita ng kasiyahan ng Demonist nang marinig ito, habang dumating si Orl bilang kinatawan ng kanyang clan upang formalisahin ang alyansa sa Demon King. Pag-alis ni Dinosuke, nagsimulang magtalaga si Ogre ng mga responsibilidad sa pamamahala sa mga pinakamahuhusay na kasapi ng kanyang clan, na nagresulta sa mga kapansin-pansing pag-unlad sa buong board. Bilang pasasalamat, nangako si Orl na gagawin ang lahat para sa tao. Hindi nagtagal, nagbigay si Dinosuke ng imbitasyon kay Orl upang makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos nito, nagmuni-muni si Dinosuke tungkol sa malawak na pagpapalawak ng hukbo ng mga demonyo, na kinikilala na ang bawat makabuluhang tagumpay ay may kaakibat na malaking panganib. Kinabukasan, abala si Uchimaru sa kanyang trabaho, maingat na bumubuo ng mga estratehiya upang mapabuti ang kahusayan sa iba't ibang operasyong militar. Sa mga sandaling iyon, pumasok sa kanyang opisina ang iginagalang na si Orl, dala ang balita na matagumpay na natapos ang negosasyon sa tribo ng mga oso. Nasa balikat na ngayon ng dayuhang tagapamahala ang tungkuling ayusin ang mga kasunduan para sa bawat panig upang maformalisa ang kasunduan. Napaisip si Uchimaru tungkol sa hindi mabilang na mga pagpupulong noong nakaraan. Kung saan ang mga ganitong kasunduan ay nanatiling malabo at hindi natatapos, subalit tila tapos na ang mga araw na iyon. Dagdag pa rito, nalaman ni Uchimaru na ang mga pagsisikap ni Ur na makuha ang alyansa sa pagitan ng hukbong demonyo at ng mga ogre ay kikilalanin sa isang paparating na seremonya, na ang mga detalye ay ibibigay ni Ulra pagkatapos ng tanghalian. Labis na nagulat sa revelasyong ito, napatawa si Uchimaru sa pag-iisip na sa dati niyang posisyon, ni hindi man lang siya nakakatanggap ng kahit isang simpleng ham sandwich bukod sa kanyang sahod. Tungkol naman sa mga benepisyo ng kanyang bagong posisyon, ang tanghalian ay dinala mismo sa opisina ni Uchimaru ng mismong Hell Aggressor. Gayunpaman, ang June porridge na hinain ay tila napakabang karote, ayon sa kanyang pagsusuri. Inamin ni Orl na dinagdagan niya ito ng tubig upang maparami, na labis niyang ikinainis. Napaisip siya tungkol sa butil na tinatawag na gym, na tinatanim sa mga bukirin sa paligid ng lungsod, at napansin na salamat kay ULU, na bihasa sa Royal Studies at diplomasya. Unti-unting nasasanay ang butura sa mundong ito. Sinabi ni Ermander na nauunawaan niya ang kanyang kalagayan at inimbitahan siyang mangaso. Pagdating nila sa kagubatan, inihayag ng general na inatasan ng hukbo na lipulin ang mga mahiwagang hayop sa lugar. Sa mga naninirahan na demi-human, 5 orc ang tuluyang nilamon. Si Fima, na halatang kinakabahan, ay pinakalma ng demonyo na ipinaliwanag na ang malakas ang laging nananaig sa mahina, ganito ang di mababagong batas ng kalikasan. Karaniwan, ang mga orc ay nakakahanap ng paraan upang harapin ang mga mahiwagang hayop, ngunit sa pagkakataong ito, napakahirap ng kalaban. Dahil kailangang dagdagan ng tubig ang porridge para maging sapat, napag-alaman ni Isima na malamang na ang mga orc ay wala sa kanilang pinakamainam na kondisyon.
na binibigyang diin ang epektong idinulot ng banta ng mahiwagang hayop sa kanila. Walang duda, ang mundong ito ay puno ng mga hamon tulad ng mundo kung saan nagmula ang mga tao. Pinutol ni Ermander ang kanyang pag-iisip nang sumigaw siyang nakakita siya ng nakakain na kabute, na siyang tinitipon ng mga orc noong sila'y sinalakay. Ang kabuteng ito ay itinuturing na napakahalagang sangkap sa rehiyon. Sinamantala ang pagkakataon, nagpa siya si Ermander na hintayin ng isang mahiwagang baboy na kusa itong lumabas. Hindi nagtagal, lumabas ang mabangis na nilalang, ang mga pulang mata at matutulis nitong pangil ay kumikislap ng nakakakilabot. Inutusan ni Ermander si Uchimaru na dahan-daang umatras habang siya ang bahala sa sitwasyon. Sa isang mabilis na galaw, nagpakawala siya ng nakakapinsalang pag-ikot na sipa na tumama sa ulo ng baboy. Napansin ni Uchimaru na ang mga baboy ay walang kakayahang makakita sa tatlong dimensyon at kaya nilang makita ang mga bagay lamang sa harap, likod, o gilid. Sa isang mahusay na hampas mula sa taas, iniwan ni Ermander ang nilalang na pansamantalang nawalan ng malay. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang baboy, gumanti sa pamamagitan ng paghagis ng ilang bato gamit ang mga pangil nito patungo sa demonyo. Iniwasan ni Ermander ang mga bato ng may kahangahangang liksi at nagbigay ng malakas na suntok sa galit na hayop. Napansin ni Uchimaru na ang ganitong lakas ay nagpapakita na ang Hell Aggressor mismo ay may malakas na kapangyarihan. Subalit, sa kabila ng kanyang lakas, kapansin-pansin ang pagkakaiba sa tibay nila. Ang natural na tibay ng baboy ay higit sa kakayahan ng demonyo na tapusin agad ang labanan. Ang mga mababangis na hayop tulad ng baboy ay gumagamit ng kanilang mga pangil at kuko upang takutin at sutulan ng kanilang biktima, samantalang ang mga humanoid tulad ni Uchimaru at Ermander ay likas na mahina, na may limitadong kakayahan sa pagpatay. Naalala ni Uchimaru na kaya ang mga tao ay palaging umaasa sa mga panlabas na armas, tulad ng mga espada, kalasag, granada, at rifle, upang punan ang kanilang kakulangan sa likas na lakas. Sa isipan ni Uchimaru, tiyak na alam ni Ermander ang sitwasyon, kaya't lalong naging nakakalito na hindi siya nagdala ng anumang armas para sa pangangaso na ngayoy malinaw na hindi maayos. Samantala, mabilis na napagtanto ni Hell Aggressor na hindi sapat ang kanyang kasalukuyang paraan upang talunin ang baboy, kaya't napilitan siyang gamitin ang ilan sa kanyang mga mas advanced na kakayahan. Bagaman ang mga ganitong teknik ay nangangailangan ng oras upang makarecover ang katawan. At karaniwan niyang iniiwasang gamitin ang mga ito, wala siyang ibang pagpipilian. Habang umaariba ang baboy patungo sa kanya, napagpasyahan ni Ermander na sa pamamagitan ng pagbukas ng tiyan nito at pagsira sa sikmura nito, maaari niyang maparalisa ang nilalang. Sa mabilis na kilos, hinawakan niya ang pangil ng baboy at nagpakawala ng mapulang enerhiya na nagpatay sa hayop. Nabigla si Uchimaru sa takot at hindi mapigil ang magtaka kung ito ba ang mahika ng isang demonyo. Si Ermander, hindi natinag, ay kalmadong inanyayahan siyang tikman ng karne ng baboy, bagaman ng kawawang lalaki, matapos masaksihan ang nakakakilabot na tagpo, ay nawalan na ng gana. Pagkatapos, ang general ng hukbong demonyo ay nakatanggap ng pasasalamat mula sa mga lokal na demi-human, habang si Uchimura, na pinagmamasdan ng tagpo, ay nakaramdam ng hindi mapakilang pagkakapareho sa pagitan ng mga taong ito at ng baboy. Ang nakakabagabag na pagkaunawang ito ay nagdulot sa kanya ng hindi maalis na kaba. Isang lokal na residente ang nag-abot kay Ermander ng hita ng baboy, na hudyat ng pagsisimula ng piging, at sumigla ang pakiramdam ni Uchimura, dahil alam niyang magkakaroon na siya ng karne upang punan ang kanyang sikmura. Ginamit ng general ang kanyang apoy upang simulan ang pag-ihaw ng hayop, ngunit nang ihanda ang pangalawang hita, hindi sinasadyang nasunog niya ito, kasama na ang balahibo. Hindi na-impress si Uchimura sa resulta at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya, ngunit iginiit ni Orl na kainin niya ito. Labagman sa kalooban, tinikman ni Uchimura ang niluto, ngunit agad siyang nailang sa mapait na lasa ng katas ng karne na maihahambing sa gasolina. Agad niyang sinabi ang kanyang reklamo, sinisisi ang kanyang kasama sa pagpipilit na ipatikim sa kanya ang gayong hindi kaaya-ayang pagkain. Bilang tugon, sinabi ni Ermander na palagi siyang nagrereklamo sa bawat pagkaing inihahain sa kanya. Napagtanto ni Uchimura na marahil ang pagkakaibang kultural sa pagitan ng mga tao at ng mga demonyo ang sanhi ng kanyang discomfort, na maaaring humantong pa sa masamang panunaw. Upang ayusin ang sitwasyon, nagtanong siya sa isang lokal na residente kung may access ba ang lahat sa kalan. Gayunpaman, malungkot na ipinaalam ng demi-human na kakaunti ang asin, na maaaring maging hadlang sa piging. Sinamantala ni Uchimura ang pagkakataon upang isalba ang pagkain, kaya't hiniling niya ang kaunting asin at ilang nakakain na kabute upang ayusin ang problema. Pagkaraan ng ilang sandali,
ipinakita ni Uchimura sa nayon ang mga inihaw na skewer ng baboy ramo at sopas na may kabuteng baboy ramo. Nang matikman ito, labis na humanga si Ermander sa kahanga-hangang lasa. Habang tinatangkilik ng mga taga-nayon ng pagkain, nagmuni-muni si Uchimura tungkol sa likas na amoy ng mga baboy. Pagkatapos mawala ang amoy, binabad niya ang karne sa tubig upang maalis ang dugo. Dahil ang baboy ay mataas sa taba, mahalagang ilayo ang karne mula sa apoy upang hindi ito masunog, habang hinahayaan ang labis na taba na matuno. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat kapag nagdaragdag ng karne sa sopas, ang saglit na pag-blanch nito ay tumutulong upang maalis ang hindi kaaya-ayang amoy. Dagdag pa, inalok ni Uchimura na turuan ng mga taga-nayon ng ganitong paraan ng pagluluto kung sila'y interesado. Habang iniisip ni Ermander na ang ganitong hakbang ay maaaring makabawas sa prestihiyo ng 4 na dakilang nilalang, iba ang pananaw ni Uchimura. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga gawi sa pagkain, maaaring makakuha ng ideya tungkol sa potensyal na pag-unlad ng buong sibilisasyon. Para sa tribong ito, ang pagmaster sa wastong paghahanda ng karne ay maaaring magsilbing catalysta para sa progreso. Napagtanto ng demonist na ang nayong ito ay mahina, na naghihirap dahil sa kakulangan sa pagkain, at naintindihan niyang kailangang tugunan ang sitwasyong ito. Habang dumilim ang gabi, tinawag ni Hell Aggressor ang kanyang kasama upang gabayan sila pauwi at bantayan ang anumang posibleng banta. Nagsindi siya ng fireball, isang manifestasyon ng mahika na tanging mga demonyo lamang ang may kakayahang gawin. Habang iniisip ito, pinag-isipan ni Uchimura ang kalagayan ng mga demi-human na pinamumunuan ng GOM. Na dahil wala silang kakayahang gumamit ng mahika, ay napipilitang magsanay araw at gabi upang mapunan ang kakulangang ito. Tinanong niya kung si Sylphid ba ay isang demonyo o demi-human. Bagaman hindi sigurado si Ermander batay sa titulong Conjurer of the Final Storm, naniniwala siyang malamang na isang demonyo si Sid dahil hindi ito kailanman dumadalo sa mga pulong ng personal. Habang nagpapatuloy sa kanilang lakad, iminungkahi ni Uchimura na pag-isipan ni Ermander ang paggamit ng mga armas, dahil ang mahikang kanyang ginagamit ay nangangailangan ng mahabang oras ng pag-recover, isang isyu na naging malinaw noong kanilang engkwentro sa baboy ramo. Sa esensya, ipinaliwanag niya, ang pakikipaglaban ng walang armas ay parang pagharap sa lamig ng walang tamang kasuutan, mahalaga ang proteksyon. Nang marinig ito, pinatay ng demonist ang apoy at inamin na maaaring may katuturan ang suhestyon ng dayuhang tagapamahala. Bagaman nakahanap siya ng pagkainsulto sa kanyang pahayag. Dahil dito, binago niya ang kanilang mga plano, inutusan ng tao na manatili sa nayon at pasamayin pabalik sa kastilyo kinabukasan ng umaga. Habang nagsimula ng magtiwala ang general sa kanya, napagtanto rin niya na, sa huli, isa pa rin siyang tagalabas mula sa ibang mundo, na ang diin sa kahusayan ay hindi umaayon sa paraan ng pamumuhay ng mga demonyo. Matapos magbigay ng kanyang pahayag, lumipad ang Hell Aggressor, iniwang mag-isa ang lalaki sa kagubatan. Upang maiwasan ang anumang dagdag na komplikasyon, mabilis na tumakbo si Uchimura pabalik sa nayon. Kinaumagahan, nang muling ipakilala ang sarili sa pinuno, tumanggap si Uchimura ng papuri mula sa hari ng mga demonyo para sa mga pagsisikap ng kanyang general na tao. Gayunpaman, binanggit ng hari na ngayon lang bumalik si Uchimura, samantalang si Orl ay dumating noong nakaraang gabi pa. Labis na nadala ng emosyon, inamin ni Uchimura na hindi siya karapat-dapat na maging isa sa 4 na dakilang nilalang. Bilang tugon, inutusan siya ng hari ng mga demonyo na ayusin ang usapin sa demonist, binibigyang diin na ito ay hindi lamang isang personal na alitan kundi isang pagkakataon din upang mas maunawaan ni Uchimura ang mundong kanyang kinasasadlakan ngayon. Pagkatapos ng pulong, sinikap ni Uchimura na maintindihan ang mga dahilan sa likod ng malinaw na pagkabigo ni Ermander. Dahil ang dalawang pinakapangibabaw na lahi sa kaharian ay ang mga demonyo at demi-human, inakala niya noong una na ang mga demonyo ay mas intelektual. Samantalang ang mga demi-human, tulad ng mga orc, ay mas primal. Gayunpaman, nang mapansin ang kilos at kasuotan ni Ermander, napagtanto niyang mali ang kanyang palagay. Naniniwala si Uchimura na ang paraan ng pananamit ng isang lahi ay sumasalamin sa kanilang panahon, kultura, relihiyon, at pananaw sa mundo. Sa kaso ng mga demonyo, napansin niya na ang kanilang pagtitiwala sa mahika ay sentro ng kanilang pagkakakilanlan, isang natatanging katangian na nagtatangi sa kanila mula sa ibang mga lahi na walang kakayahang ganoon. Sa pagkakatuklas na ito, napagtanto ni Uchimura ang pangangailangan na itapon ang kanyang mga maling haka-haka at maglaan ng sarili upang mas malalim na maunawaan ang tunay na takbo ng lipunang ito. Upang palalimin ang kanyang kaalaman, binasa ni Uchimura ang isang aklat na nagpapaliwanag ng isang mahalagang aspeto ng kultura ng demonyo. Para sa mga demonyo,
ang pagkakaroon ng hubog na katawan ay tanda ng karangalan. Upang mapahusay ang kanilang kakayahang mahika, naniniwala ang mga demonyo na habang mas sinasanay nila ang kanilang katawan, mas tumitibay ang kanilang mahika. Bilang resulta, madalas silang nagsusuot ng mga kasuotan na nagpapakita ng mas maraming bahagi ng kanilang katawan, gamit ito bilang paraan upang ipakita ang kanilang karangalan at kakayahang mahika. Habang iniisip ito, napagtanto ni Uchimura na ang kanyang naunang paghahambing kay Erminder, tungkol sa pagsusuot ng tamang kasuotan para sa malamig na panahon, ay maaaring hindi sinasadyang naka-offend sa kanya. Samantala, si Erminder, na lubos na naiinis, ay lumapit kay Orl at ikinwento na tila kinamumuhian ni Uchimura ang kanyang katawan. Si Orl, na nauunawaan ang pagkakaibang kultural sa pagitan ng mga tao at ng mga demonyo, ay ipinaliwanag kay Erminder na malamang hindi tinitingnan ni Uchimura ang pagpapakita ng katawan bilang tanda ng lakas o karangalan, ngunit marahil bilang isang bagay na hindi naangkop. Sinabi pa niya na maaaring iniisip ni Uchimura na ito ay malaswa. Nakita ni Orl si Erminder na lubos na nalulungkot, isinusubsob ang ulo sa lupa. At naalala ang kanyang unang araw bilang tagasunod ni Uchimura. Sinabi nito sa kanya na palagi siyang maaaring magsalita ng hayagan at na magkasama nilang mahahanap ang solusyon sa anumang issue. Samantala, nasa paboritong bar si Uchimura, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ilang iba pang tao, na nakasuot din ng uniforme sa opisina tulad niya, ang naroroon. Habang nilalasap ni Uchimura ang kanyang inihaw na karne na may paminta, ang may-ari ng bar, nang umiti sa unang pagkakataon, ay binanggit na ang putahe na ito ang espesyalidad ng kanilang bahay. Ang di inaasahang pagpapakita ng init na ito ay nagbigay ng ideya kay Uchimura. Nagkaroon sila ng masiglang pag-uusap. Matapos magkaunawaan, inamin muna ni Uchimura na talagang kaakit-akit ang katawan ng demonist. Bilang tugon, nilinaw ni Erminder na hindi siya malaswa kundi gusto lang niyang makarinig ng papuri tungkol sa kanyang katawan. Nang mapagtanto nila ang pagkailang ng kanilang usapan, kapwa sila nahiya. Yumuko ng malalim si Uchimura bilang paghingi ng tawad. Sa parehong paraan, yumuko rin si Erminder, inamin ang kanyang pagiging padalos-dalos at humingi ng tawad dahil sa pagpataw ng kanyang mga iniisip sa kanilang pag-uusap, pati na rin sa pag-iwan sa kanya mag-isa sa kagubatan. Sa totoo lang, inamin ni Uchimura na sa sandaling iyon, naramdaman niyang nasa matinding panganib ang kanyang buhay. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang pinakamahalaga sa kanilang usapan ay ang kanilang pagsisikap na maunawaan ang isa't isa upang makahanap ng solusyon. Sa pamamagitan ng ganitong layunin, naniniwala si Uchimura na maaari silang maging magagaling na kasama. Si Erminder ay hindi sigurado kung may nakatagong motibo ang mga salita ni Uchimura, ngunit sa kalaunan, napagtanto niya ang isang bagay na nagpatibay ng kanyang hinala. Dahil sa paglilinaw na ito, nakaramdam si Uchimura ng ginhawa. Alam niyang maaari na siyang mag-focus sa kanyang trabaho nang walang tensyon sa kapaligiran ng kastilyo. Kasunod nito, tinipon ng hari ng mga demonyo ang kanyang mga tagasunod at kaalyado upang ipahayag na matapos ang alyansa sa mga ogre at ang matagumpay na pagsasanib ng 7 tribo, ang hukbo ng mga demonyo ay naging mas malakas. Dahil dito, nais ng pinuno na kilalanin si Den Isuko Uchimura para sa kanyang kahangahangang kontribusyon sa napakaikling panahon. Bilang pagkilala, iniabot ng hari ng mga demonyo kay Uchimura ang isang mahiwagang bato, isang simbolo ng gantimpala. Bagaman nagpapasalamat, mapagkumbabang sinabi ni Uchimura na ang kanyang tagumpay ay naging posible dahil sa napakahalagang tulong ni Erminder. Kaya inalok niya ang bato sa demonist bilang pagpapakita ng pabor. Habang pinagmamasdan ang eksenang ito, napaisip si Orl na sa kulturang demonyo, ang pagbibigay ng ganitong bagay sa isang tao ng kasalungat na kasarian ay madalas itinuturing na alok ng kasal. Samantala, isang hindi kilalang demonist ang nagmamasid mula sa malayo at napagtanto na ang isang tulad ni Uchimura, na kanilang inakala bilang isang kabiguan, ay tila nagkamit ng pagkilala. Si Denusoki ay bigla ang tinawag ng Demon King, isang tawag na nagdulot ng alalahanin sa kanyang puso habang siya'y nag-aalala sa anumang posibleng pagkakamali na maaaring nagawa. Nang pumasok siya sa malaking silid, agad siyang nagsimula ng humingi ng tawad ng paulit-ulit, nagmamakaawang bigyan siya ng isa pang pagkakataon bago pa magsalita ang Demon King. Ang noo ng Demon King ay nagkulot ng hindi pagkakasunduan, at sa isang matatag ngunit mahinahong tono, pinuto nito ang walang katapusang paghingi ng tawad ni Denusoki. Ipinahayag ng Demon King na ang kakulangan sa tiwala sa sarili ay hindi nararapat at nakakasama. Imbes na pagsabihan siya, pinuri ng hari ang kahangahangang pagganap ni Denusoki, at nagbigay ng kasiguruhan na wala siyang pagkatalo.
Ipinaliwanag ng Demon King ang layunin ng kanyang pagtawag, na naghahanap ng opinyon ni Denosuke tungkol sa relasyon ng mga demonyo at mga humanoid. Itinuro ni Denosuke ang malupit na agwat sa pagitan ng dalawang grupo, binigyang diin na ang mga demonyo ay may kakayahang gumamit ng mahika habang ang mga humanoid ay wala. Ang fundamental na kaibahang ito, ayon sa kanya, ay nagdudulot ng pakiramdam ng inferiority at nagpapalalim ng paghihiwalay. Pumayag ang Demon King ng taimtim, at inamin niyang ang mahika ang pangunahing dahilan ng issue. Ipinahayag niya ang hangarin niyang makahanap ng solusyon na magbibigay ng pantay na pag-access sa mahika para sa lahat ng nilalang, na may pangarap ng isang hinaharap na magbubukas ng pagbabago upang matugunan ang pagkakahati at magtaguyod ng pagkakaisa. Ang paghayag na ito ay labis na ikinagulat ni Denosuke, na inamin na wala siyang kakayahan sa mahika at nagtanong kung siya ba ay tunay na karapat-dapat na magsagawa ng ganoong napakalaking misyon. Ngunit, pinayuhan siya ng Demon King, na ipinaliwanag na ang mga batong mahika ang magsisilbing pundasyon ng solusyon. Ibinigay ng hari kay Denosuke ang isa sa mga batong ito, at ipinagkatiwala sa kanya ang responsibilidad na tuklasin ang pinakamahusay na gamit nito. Upang tulungan siya, nagtalaga ang hari ng isang kasama, si Sylphid, ang reyna ng bagyo. Ang pagbanggit kay Sylphid ay nagpatigil kay Denosuke ng sandali. Bumaliktad sa kanyang isipan ng matinding reputasyon ng babae bilang isang hindi malulupig at mahigpit na tao, kaya't nagdulot ito ng takot sa kanya patungkol sa kanilang magiging pagsasama. Habang umaalis si Denosuke mula sa silid ng Demon King, napansin niyang tinitingnan siya ni Almandro mula sa malayo. Nakita niya ang mabigat na misyon na ipinagkatiwala kay Denosuke at napagpasyahan niyang siya ay isang tao ng pambihirang kakayahan. Tumagal ang kanyang titig sa batong mahika na hawak ni Denosuke, at inisip niyang ito ay isang simbolo ng pangmatagalang pagkakasunduan, marahil pati na rin sa kanya. Hindi niya alam na ang pagkakamaling iyon ay nagmula sa maling interpretasyon, at hindi niya rin alam na ang bato ay may ibang layunin. Pinagmasdan ni Denosuke ang batong mahika na ibinigay sa kanya ng Demon King, nag-iisip kung paano ito magiging isang panlabas na pinagkukunan ng mahika na magagamit ng lahat. Habang siya'y nalunod sa kanyang mga iniisip, pinutol siya ni Olulo, na lumapit dala ang isang mainit na inumin. Maingat niyang iminungkahi na magpahinga siya ng maaga, napansin ng pagod na nakaukit sa kanyang mukha. Si Denosuke, gayunpaman, ay umiling, ipinaliwanag na kailangan niyang magpuyat at ipagpatuloy ang trabaho. Itinaas niya ang bato at tinanong si Olulo kung posible bang magamit ng mga humanoid ang bato upang mag-channel ng enerhiyang mahika. Isinasaalang-alang ni Olulo ang kanyang tanong bago sumagot, habang ang bato ay maaari ngang magsilbing pinagkukunan ng enerhiyang mahika. Ipinaliwanag niya, ang kakayahang magamit ang mahika ng epektibo ay nangangailangan ng kasanayan at pagsasanay. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag kay Denosuke, ang tunay na solusyon ay hindi lamang nakasalalay sa bato, kundi sa pagpapalago ng mga kinakailangang kasanayan. Determinado, nagpasya siyang humingi ng tulong kay Sylphid upang matugunan ang mahalagang hamong ito. Nang may matibay na determinasyon, nagtungo si Denosuke patungo sa silid ni Sylphid. Pagdating niya sa pintuan, sinalubong siya ng katulong ni Sylphid, na tiningnan siya ng mabuti at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala ni Denosuke ang kanyang sarili ng may kumpiyansa, sinabing siya ay isa sa mga 4 na general ng Demon King at ipinagkatiwalaan ng isang direktang misyon. Nais niyang makipagkita kay Sylphid, ngunit mahigpit na sinabi ng katulong na siya ay hindi available, gaya ng dati. Habang nagsasara ang katulong ng pinto, mabilis na kumilos si Denosuke, pinigilan siya at pinilit na makapasok. Samantala, mula sa isang distansyadong lugar, binabantayan ni Almandra ang pangyayari, lalong tumitindi ang kanyang pagkamausisa. Pagkapasok sa loob, sinimulang suriin ni Denosuke ang katulong ng may matalim na pagsusuri. Napansin niya ang mga banayad ngunit kapansin-pansing detalye, ang mga salaming suot nito ay mukhang isang sadyang pagtatago, ang pangalan nito ay naiiba sa karaniwang pamantayan ng pangalan ng mga demonyo, at nabanggit ng Demon King noon ang ugali ni Sylphid na magsuot ng mga disguise upang iwasan ang mga responsibilidad. Ang mga deduction na ito ang nagudyok sa katulong na sumuko, inamin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang si Sylphid. Inamin niyang ang disguise ay paraan niya upang iwasan ang patuloy na mga hiling na ipinapataw sa kanya, isang bihirang sandali ng pagiging tapat sa proseso. Nagalok si Denosuke ng taos-pusong paghingi ng tawad para sa pagbunyag ng pagkakakilanlan ni Sylphid, binigyang diin ang kagyat na pangangailangan na talakayin ang misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Demon King. Si Sylphid, gayunpaman, ay ipinagwalang bahala ang kanyang apela, ipinahayag ang kawalan ng interes na makialam sa mga kasalukuyang gawain. Ang kanyang hindi pagkagusto ay tila matibay hanggang,
Pagkatapos ng ilang pagninilay, inilabas niya ang isang kahangahangang likha, isang natatanging batong mahika na kanyang ginawa matapos ang mga taon ng masusing pananaliksik. Ipinaliwanag ni Sylphid na ang pambihirang batong ito ay nilikha sa pamamagitan ng pagsanib ng maraming maliliit na batong mahika, na nagbibigay sa nagmamay-ari nito ng kakayahang mag-cast ng maramihang spells ng sabay-sabay. Laking gulat ni Denosuke, na napagtanto na ang solusyon sa kanyang problema ay naroroon na. Puno ng kasiyahan si Denosuke at iminungkahi ang ideya ng mass production ng mga batong mahika upang malutas ang malawakang issue. Gayunpaman, agad na pinatagal ni Sylphid ang kanyang kasiyahan. Ipinaliwanag na ang bawat bato ay nangangailangan ng astronomical na halaga na 10 milyong upang makagawa. Bukod pa rito, ang kakulangan ng mga batong mahika ay nagpapahirap sa malakihang paggawa nito. Iniwan ni Sylphid ang kanyang paliwanag, at ang bigat ng hamon ay nagdulot kay Denosuke ng kalungkutan. Na may bahid ng pang-aasar, hinamon ni Sylphid si Denosuke na maghanap ng paraan upang makagawa ng mga bato sa malakihang produksyon. Malinaw niyang sinabi na hindi siya magpopondo sa kanyang pagsisikap at hindi siya mag-aalok ng anumang tulong kung magtatagumpay siya. Bagaman nagsimulang mabaygo, nagsimula ring mag-isip si Denosuke ng mas malalim tungkol sa issue. Tinanong niya si Sylphid kung ang kakayahan ng bato na mag-cast ng maramihang spells ay nakasalalay sa paggamit ng mas maliliit na mga batong mahika, umaasang matutuklasan ang isang posibleng solusyon. Pagkatapos, nagmungkahi si Denosuke ng isang ideya, paggawa ng isang batong mahika na kayang mag-cast ng isang spell lamang. Sa ganitong paraan, ipinaliwanag niya, magkakaroon ng mas maraming batong maaaring gawin sa mas mababang halaga. Nag-isip si Sylphid bago sumang-ayon sa ideya. Iminungkahi niyang gamitin ang mga mababang kalidad na batong mahika para sa layuning ito, na magpapababa ng husto sa gastos ng produksyon. Humanga si Sylphid sa pagiging malikhain ni Denosuke, at pinuri siya sa kanyang makabagong ideya. Inamin niyang hindi pa siya nakatagpo ng sino man na may ganitong kakaibang paraan ng pag-iisip. Masaya si Denosuke sa ideya at ipinakita ang batong mahika na ibinigay sa kanya ng Demon King, iminungkahi na gamitin ito bilang prototype. Si Sylphid, na interesado sa mungkahi, ay agad na pumayag na magsagawa ng eksperimento. Nag-cast siya ng isang spell upang ipakita ang isang nakatagong pasukan patungo sa kanyang laboratorio at ipinahayag ang kanyang hangarin na magtrabaho magdamag para sa bagong pagsubok na ito. Hinikayat niya si Denosuke na sumama sa kanya, at hiningi ang kanyang tulong sa proseso. Samantala, si Almandra, na puno ng pagkamausisa tungkol sa kanilang ginagawa, ay nakatayo sa labas ng silid at lalong nagiging hindi na mapakali. Sinubukan niyang pumasok ngunit hindi ito nakaya. Pagdating ng umaga, parehong napagod ngunit puno ng tagumpay, si Sylphid at Denosuke ay lumabas mula sa silid, matapos magtrabaho ng walang tigil magdamag. Si Sylphid, na naglalabas ng kasiyahan, ay inihayag na matagumpay niyang na-turn ang konsepto sa isang realidad sa isang gabi lamang. Habang pinagmamasdan ang kanyang nagawang bagong batong mahika na may isang gamit lamang. Namangha siya kung paanong nabawasan ng malaki ang gasto sa paggawa nito at nagbigay ng pagkakataon na makagawa ng maraming bato. Determinado si Sylphid na subukan ang bato, at tinitigan niya si Denosuke, tinukoy siya bilang test subject. Bagaman pagod, pumayag si Denosuke ng hindi ganap na kagalakan, ngunit humiling ng isang sandali ng pahinga bago magpatuloy. Si Sylphid ay sumang-ayon, binigyan siya ng isang oras upang makapagpahinga. Habang si Denosuke ay lumabas upang kumain at magpalakas, biglang pumutok si Almandra sa pinto ng may puwersa, na naging dahilan upang siya'y matamba sa lupa. Nagtanong siya ng paliwanag ukol sa mga huling gabing gawain ni Denosuke, at nagsimula siyang mag-imbestiga. Ngunit mabilis na nakialam si Sylphid, at pinagsabihan si Almandra na ilayo ang ingay nito at itigil ang pag-abala sa trabaho. Bago pa magkaroon ng karagdagang alitan, dumating ang isang katulong na may dalang kagyat na balita. Ang mga mabagsik at agresibong mga ibon ay umaatake sa mga lungsod. At iniutos ng Demon King ang kanilang agarang pagpapatay. Agad na hinailan ng katulong si Almandra, at itinalaga siyang tumulong sa iba't ibang lugar kahit na malinaw ang kanyang hindi pagkakasunduan. Itinuturing ni Sylphid ang krisis bilang isang magandang pagkakataon upang subukan ang bagong batong mahika. Dinala niya si Denosuke sa isang bukas na lugar, at ipinahayag na ito ang perpektong lugar para sa pagsubok. Tumutol si Denosuke, at pinaalala kay Sylphid na ang kanilang pangunahing responsibilidad ay tugunan ang mga halimaw. Ayon sa utos ng Demon King. Subalit, nanatiling matatag si Sylphid, na iginiit na subukan muna ang batong mahika. Ipinaliwanag niya na ang batong ito ay dinisenyo upang mag-cast ng isang simpleng fire spell at iniutos kay Denosuke na subukan ito.
Nang mag-atubili si Denosuke, binanggit ni Sylphid nang hindi seryoso na ang pagkabigo ay maaaring magdulot sa pagkawala ng kanyang kamay, na nag-iwan kay Denosuke ng pagkabigla sa implication. Sundin ang mga tagubili ni Sylphid, nag-concentrate si Denosuke sa pag-channel ng magical energy sa pamamagitan ng bato. Sa kanyang pagtataka, matagumpay niyang napalabas ang isang fireball mula sa kanyang kamay. Laking gulat niya, napagtanto niyang kahit siya, isang hindi magical na nilalang, ay kayang gumamit ng mahika. Inamin ni Sylphid ang tagumpay ng unang pagsubok at sinabi na oras na para sa tunay na gawain, ang pagpuksa sa mga umaatake na ibon gamit ang fire spell. Habang hindi pa makapaniwala, sumunod si Denosuke sa mga tagubili ni Sylphid at nagsimulang targetin ang mga nilalang. Sa bawat spell, tumaas ang kanyang kumpiyansa, at nakapatay siya ng ilang ibon. Ngunit, biglang naputol ang kanyang kasiyahan nang mabasag ang bato dahil sa labis na strain. Nang subukan niyang mag-cast ng isa pang spell, napagtanto niyang hindi na niya magagawa ito at nawasak na ang bato. Sa gitna ng kanyang kahinaan, nakatagpo ang isa sa mga ibon ng pagkakataon upang sumalakay, ngunit mabilis na nakialam si Sylphid at iniligtas siya mula sa nakatakdang panganib. Ipinaliwanag niya na nabasag ang bato dahil sa sobrang pagload. At tinukoy na ang mga mababang kalidad ng mga bato ay hindi angkop para sa ganitong mahirap na mga gawain. Naisip ni Denosuke ang laban sa mga mabagsik na ibon at tinanggap ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, tila nalungkot si Sylphid, nalungkot sa pagkabigo ng eksperimento. Inaasahan niya ang isang mas magaan na proseso at nadismaya sa kinalabasan. Pagkaraan, nakita si Denosuke na nag-e-enjoy ng pagkain kasama ang mga bata sa lungsod, na labis na tuwang-tuwa sa handa. Ang kanilang kaligayahan at simpleng pamumuhay ay labis na nakapagbigay ng emosyon kay Denosuke. Matapos nito, bumisita siya kay Sylphid at ibinahagi ang kanyang mga pagmumuni, ipinahayag ang kanyang pagkagulat na hindi lahat ng mga humanoid ay kasing lakas ng kanyang inaasahan. Ang ilan, tulad ng mga bata, ay maliit at mahina ngunit namumuhay ng masaya at mapagpakumbabang buhay. Nalaala ni Sylphid ang kanyang nakaraan at isiniwalat na siya ay ipinanganak sa isang elven na pamilya, ngunit napilitan siyang iwan sila dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Inalagaan siya ng mga humanoid, na sa kabila ng kanilang kahinaan at simpleng pamumuhay, ay ipinakita sa kanya ang kabutihang loob. Dahil sa kanilang mga pagsubok, nagpasya siyang tumulong sa kanila sa pamamagitan ng paggawa ng mga mahikal na kasangkapan. Ngunit inamin niyang siya ay naging abala sa kanyang trabaho at nawalan ng focus sa kanyang orihinal na layunin. Binigyang diin ni Sylphid ang kahalagahan ng mga mananaliksik na unahin ang kapakanan ng iba, at iginiit na kailangang magtagumpay ang kanilang eksperimento. Pinaalala niya kay Denosuke na malapit nang bumalik ang mga ibon, at kailangan nilang mag-isip ng paraan upang itaboy ang mga ito nang hindi nauubos o nasasayra ang mga batong mahika. Habang nag-e-enjoy ng pagkain sa isang tavern, biglang nalamnan ni Denosuke ang isang ideya. Tinanong niya si Sylphid kung maaari itong gumawa ng 10 batong mahika. Sumagot si Sylphid na kaya niyang gawin ito, ngunit hindi magiging magkapareho ang kalidad ng mga bato dahil sa kakulangan ng tamang kagamitan. Pinayuhan siya ni Denosuke na ituloy ito, tiwala na kaya niyang ayusin ang problema. Kinabukasan, bumalik siya sa lugar ng labanan at maingat na inilagay ang mga bato sa paligid ng lugar. Nang lumapit ang mga ibon, inactivate niya ang mga bato, na nagbigay ng tunog na nagtakot at nagtaboy sa mga nilalang. Napansin ni Denosuke noong kanilang nakaraang laban na natatakot ang mga ibon sa tunog na nilikha ng mga bato. Ang kanyang plano ay nagtagumpay ng walang aberya, at nagsilikas ang mga ibon. Ang mga humanoid, na nagpapasalamat sa kanilang pagliligtas, ay lumabas mula sa kanilang mga taguan. Ipinaliwanag ni Denosuke na ang tunog na nilikha ng mga batong mahika ay hindi nauubos ang kanilang enerhiya, kaya't maaari itong magamit ng matagal nang hindi nasasayra. Iminungkahi niya na ipamahagi ang mga bato sa mga kalapit na nayon upang itaboy ang mga halimaw at mapabuti ang kaligtasan, na magbibigay daan sa mga komunidad na mag-focus sa pagpapalago ng kanilang mga ani. Ipinakita ni Denosuke ang kanyang solusyon sa Demon King, na nabigla sa kung paano niya hindi lamang tinugunan ng agarang banta ng mga halimaw, kundi pinagtibay din ang pag-unlad ng mga batong mahika. Pinuri ng hari sina Denosuke at Sylphid para sa kanilang katalinuhan. Inutusan niya si Sylphid na gumawa ng malaking bilang ng mga batong mahika, na tinawag nilang Rosemarine, at ipamahagi ang mga ito sa mga nayon. Pagkatapos, nilapitan ni Denosuke si Sylphid upang iparating ang kanyang pasasalamat sa tulong nito. Ipinagwawalang bahala ni Sylphid ang kanyang pasasalamat, at sa halip, ipinahayag ang kanyang sariling pagpapahalaga.
Inamin niyang ang mga ginawa ni Denosuke ay muling nagbigay pokus sa kanyang orihinal na layunin sa pananaliksik at binigyan siya ng kredito sa kanyang tagumpay. Bago sila maghiwalay, inabutan siya ni Sylphid ng isang pinahusay na bersyon ng Rosemarine, na ngayon ay kayang maglabas ng 30 mahikal na proyektil. Nabigla si Denosuke at tinanong kung kailan ito nagawa ni Sylphid. Sa kanyang karaniwang kumpiyansa, sinabi ni Sylphid na siya ay isang henyo at umalis. Bumalik si Denosuke sa kanyang opisina upang tapusin ang mga gawain, ngunit bigla siyang inistorbo ni Almandra, na pumasok at aksidenteng tinamba siya sa sahig. Galit na tinanong siya ni Almandra kung nasaan siya at bakit hindi siya nagsabi tungkol sa misyon niya kay Sylphid. Ngunit nang mapansin ang batong mahika na hawak ni Denosuke, lamambat ang kanyang mukha. Ipinahayag niyang basta't ibigay ni Denosuke ang bato, hindi na siya mag-aalala tungkol sa pagkakaroon niya ng kinalaman sa ibang babae. Samantala, nakahiga si Denosuke na nawalan ng malay sa sahig. Sinubukan ni Almandra siyang gisingin, ngunit hindi ito naging matagumpay. Kinabukasan, sa ilusyonaryong bar ni Mishima, si Almandra ay naisip ang abalahin ng isang batang lalaking abala sa kanyang cellphone. Siya'y naglabas ng pagkainggit, sinasabing naiinggit siya dahil ang bata ay nagtatamasa ng karangyan ng pamumuhay kasama ang kanyang mga magulang at walang katapusang oras sa internet. Ngunit hindi natuwa ang bata at diretsahang sinabi na nakakainis siya. Sa sandaling iyon, napansin ni Almandra na ang bata ay hindi lang nanonood ng Minecraft videos sa YouTube, kundi abala sa stock trading. Ang mamahaling relo sa pulso nito ay malinaw na senyales na hindi siya baguhan. Hindi nagpaapekto si Almandra at iginiit na alisin ng bata ang kanyang hood dahil nasa loob naman sila ng gusali. Nang hindi siya pinansin, mas matigas na inulit ng Demoness ang kanyang hiling at sinubukang pilit na ibaba ang hood. Habang pinapanood ang tagpong iyon, napaisip si Uchimura sa kanyang sariling sitwasyon. Napagtanto niyang kailangan din niyang alisin ang kanyang hood, hindi literal na kasuotan, kundi ang talinghagang belo na bumabalot sa kanyang propesyonal na imahe. Sa ngayon, naging masikap siya sa pagsunod sa mga utos ng hari ng mga demonyo, kaya't nagkamit siya ng tiwala sa pamamagitan ng dedikasyon. Ngunit, kung talagang nais niyang palawakin ang impluwensya ng hukbo ng mga demonyo sa pangmatagalan, kailangan niyang tukuyin ang mga pangunahing problema at resolbahin ang mga ito isa-isa. Sa pagtibay ng kanyang loob, nagdesisyon ng general na oras na para kumilos. Sa ganitong pananaw, nagpunta siya sa abalang pamilihan ng kaharian, kumbinsidong tama ang desisyon niyang isama si Almandra. Bukod dito, hindi niya maiwasang aminin sa sarili na kahanga-hanga ang hitsura ng Demoness sa kanyang kasuotan, malayo sa karaniwang bihis nito. Samantala, labis na nahihiya si Almandra, ang kanyang isip bumabalik sa kanilang usapan kahapon ni Alulo. Sa kanilang pag-uusap, ipinagtapat niya sa ogre ang tungkol sa kanyang nalalapit na pagpunta sa pamilihan kasama si Uchimura, at inamin niyang wala siyang ideya kung paano umasta sa isang tila date. Para sa kanya, ang mga ganitong okasyon ay parang duelo, kung saan ang bawat mandirigma ay kailangang magsuot ng pinakamainam na baluti. Matapos ang ilang pagninilay-nilay, plano sana niyang magsuot ng sobrang mapang-akit na damit upang ipakita ang lakas ng kanyang lahi. Subalit binalaan siya ni Alulo, sinasabing maaaring iba ang interpretasyon ni Uchimura bilang tao. Sa halip, pinayuhan siya ng ogre na magsuot ng mas pino at disenteng kasuotan, na sinamahan ng angkop na mga aksesorya. Bagamat nakaramdam ng labis na kahihiyan si Almandra dahil sa pagpili ng kasuotan, nanindigan si Alulo na mas malala ang maging mali ang suot. Habang inaalala ang kanilang usapan, tahimik na pinasalamatan ng Demoness ang kanyang kaibigan dahil naging maayos ang pagkikita nila ni Uchimura. Sa puntong iyon, sinabi ni Uchimura na magiging maayos ang pananaliksik nila ngayong araw dahil kay Almandra. Naguluhan ng Demoness sa kanyang sinabi, kaya't kunot noong nagtanong siya. Nilinaw naman ng lalaki na ang kanilang layunin ay magsagawa ng market research, isang pahayag na agad na sumire sa inaasahan ni Almandra. Sa galit, bamalat ng apoy ang kanyang katawan, ngunit kalmado lang si Uchimura. Ipinaliwanag niya na ang layunin nila ay makuha ang opinyon ng mga karaniwang tao, dahil ang kanilang mga pananaw ay maaaring magbigay ng inspirasyon at magpabilis sa pag-unlad ng hukbo. Nang lumapit sila sa unang tindahan, agad na nakilala ng nagtitinda si Uchimura. Tinawag siyang isa sa 4 na dakilang general, ang dating tagapamahala ng panloob na mga gawain. Nagulat si Uchimura at tinanong kung paano siya nakilala. At ipinaliwanag ng mga ngalakal na mabilis kumalat ang balita. Hindi raw karaniwan na makita ang isang tao na nakasuot ng ganoong bihis na madalas pumunta sa kastilyo. Dahil dito,
napagtanto ni Uchimura na ang mga lokal na mga ngalakal ay nananatiling maalam sa lahat ng mga kaganapan upang maprotektahan ang kanilang negosyo mula sa hindi inaasahang mga pagbabago. Kung nais niyang makakalap ng mahalagang impormasyon, kailangan niyang maingat na pagmasdan ang masalimuot na network ng mga ngalakal at ang kanilang koneksyon. Idinagdag pa ng tindero na hindi niya inaasahang makikita ang dalawang general sa isang magaan at casual na pagkakataon. Nainsulto si Almandra at nilinaw na ang ginagawa nila ay purong pananaliksik lamang. Gayunpaman, dahil sa presensya ng mga kilalang personalidad sa kanyang tindahan, masiglang inalok ng mga ngalakal ang isang eksklusibong promosyon sa isang pares ng napakagandang gintong tasa. Walang pag-aatubili, sumang-ayon si Uchimura na bilhin ang mga ito ngunit humiling ng isang pabor bilang kapalit. Habang nagmamasid, inisip ni Almandra na ang pagbili ng mga tasa ay tanda ng tahimik na pagsuko ni Uchimura, na sa wakas ay tinatanggap na niya ito bilang isang date at hindi simpleng pananaliksik. Ngunit agad niyang sinabihan si Almandra na umalis na, ipinaliwanag na nakalap na niya ang mahahalagang impormasyon at mga sample ng produkto, at kailangan na niyang magpatuloy sa iba pang gawain. Habang naglalakad sa gitna ng masikip na karamihan, maingat na nagtatala si Uchimura ng mga mahahalagang detalye. Sa isang sandaling hintuan sa isang kafe, napaisip siya sa malaking progreso ng alyansa sa pagitan ng mga demonyo, ogre, at tao, lalo na sa aspeto ng pagpapalitan ng kultura at kaalaman. Napansin ni Almandra na hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong dami ng mga bagong establishmento sa kaharian. Subalit mabilis na binanggit ni Uchimura na ang patakarang ito ay may kalakip ding mga suliranin. Halimbawa, ang biglang paglobo ng populasyon ay nagdulot ng kakulangan sa pagkain. Tumaas ng husto ang presyo ng Gimo, na nagdulot ng matinding pasanin sa mga tao. Sa katunayan, kamakailan lamang, bumisita si Almandra sa isang tindahan ng Gimo at tinangka niyang pilitin ang may-ari na ibaba ang presyo, ngunit nalaman niyang halos wala itong kinikita. Pinaghihinalaan ni Uchimura na ang mga wholesaler ang may sala, dahil hawak nila ang mga distribusyon at sila ang mga tagapamagitan sa kalakalan. Malamang, nabili na nila ang mga taniman ng Gimo at nagtatag ng monopolyo sa produkto. Dahil sa ganap nilang kontrol, maaari nilang itakda ang presyo sa kanilang nais at tiyak na wala silang balak magbenta ng mura. Dahil dito, pagdating sa mga tindahan, napipilitan ng mga maliliit na mga ngalakal na taasan ng presyo para lamang makasabay. Sa likas na pagiging aktibo ni Almandra, nais niyang magkaroon ng malusog na diskusyon sa mga wholesaler. Gayunpaman, binalaan siya ni Uchimura na sa ngayon, haka-haka pa lamang ito. May isang grupo, ang The Guild, na nangangasiwa sa mga wholesaler, at anumang maling hakbang ay maaaring magdulot ng malaking issue. Lalo na't ang problemang ito ay nakakaapekto sa buong bansa. Bukod dito, nananatiling hindi pa neresolba ang agwat sa pagitan ng mga demonyo at mga demi-human, at ang mga usaping ito ay kailangang harapin ng maayos, isa-isa. Sa puntong iyon, isinara na ni Uchimura ang kanyang notebook at opisyal nang tinapos ang pananaliksik sa araw na iyon. Napansin niyang may oras pa sila, kaya't tinanong niya si Shield tungkol sa kanyang mga plano. Agad na inakala ni Shield na dito na magsisimula ang tunay na date hanggang sa biglang dumating si Noom sa kanilang mesa. Ipinahayag na ngayon ay Ruya Day. Naintrigue si Butura at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, kaya't ipinaliwanag ng demi-human na isa itong tradisyon sa kanilang lahi kung saan nagbibigay sila ng regalo sa mga mahal nila sa buhay. Natatawa, tinanong ni Butura kung magbibigay ba si Noom ng regalo sa hukbo. Agad niyang sinagot na wala siyang balak magbigay ng anuman sa demoness na nakasimangot na nakaupo sa mesa. Sa sandaling iyon, lumapit ang dalawang demi-human sa leader, humihingi ng tulong para maisalba ang kanilang tindahan. Hindi nag-aksaya ng oras, sinamahan ng mga general ang mag-asawa sa kanilang food stall, kung saan ipinaliwanag ng dalawa na nagtitinda sila ng isang putahe na tinatawag na chimu mula pa noon. Gayunpaman, unti-unti nang bumabagsak ang kanilang negosyo, at matapos makaharap ang isang partikular na mga ngalakal, napag-isipan nilang isara na ang kanilang tindahan. Ang mga ngalakal na ito, isang kilalang negosyante na nagngangalang Buwaran, ay nagmungkahi na, dahil sa tumataas na presyo ng Gimo, maaari nilang samantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibenta ng Chimo sa mas mababang presyo. Dahil sa payong ito, naglagay siya ng malaking order sa mag-asawa. Sa kagustuhang magtagumpay ang kasunduan, nagpagod ang dalawa hanggang gabi para matupad ang kahilingan. Ngunit sa itinakdang araw ng pag-deliver, sinabi ni Udarian na hindi niya alam na ang Shimo ay hindi pwedeng itago at kailangang kainin agad. Dahil dito, tinanggihan ang order ng mag-asawa, na nagresulta sa malaking pagkalugi. Pagkarinig sa kwento ng mag-asawa, sinabi ni Genome na hindi lang bihasa si Uchima sa negosasyon,
kundi isa rin siyang mahusay na kusinero, kaya maaaring mayroon siyang mahahalagang ideya na maibabahagi. Tinikman ni Uchima ang isang piraso ng chimu mula sa tray ng mag-asawa at agad na nagpahayag ng intensyon na iligtas ang kanilang tindahan. Dahil dito, ipinagkatiwala ni Genome ang problema sa general na tao. Upang magsimula, layunin ni Uchimura na tukuyin ang mga layunin na kailangang maabot ng mag-asawa. Sa kasalukuyan, dahil ang shimo ay kailangang kainin sa parehong araw na ito'y ginawa, kailangan nilang magbenta ng 300 piraso, katumbas ng kanilang normal na benta sa loob ng 2 buwan. Tinikman ni Butura ang shimo at napansin na may pagkakahawig ito sa Japanese smoky. Bagamat masarap, wala itong kakaibang katangian na magpapabenta rito ng husto. Gayunpaman, maaari itong maging pabor sa kanila. Dahil ang banayad na lasa ng mochi ay kadalasang bagay sa iba't ibang putahe. Upang matukoy kung aling mga putahe ang maaaring bumagay, kailangang malaman ni Loomer ang target na mga customer ng tindahan. Ipinaliwanag ng mag-asawa na ang kanilang pangunahing kliyente ay mga matatanda noon, ngunit hindi na uso sa demograpikong ito ang chimo, maging sila mismo ay hindi na masyadong nahihilig dito. Kasunod nito, inutusan ni Uchimura ang mag-asawa na bumuo ng bagong recipe para sa chimo. Habang si Almander naman ay inatas ang bumisita sa mga bagong bukas na tindahan upang mangalap ng tulong. Makalipas ang ilang oras, muling lumitaw si Chimira sa gitna ng pamilihan dala ang isang drum upang makaagaw ng atensyon. Malakas niyang inihayag na ngayon ay Ruya Day, na may mga aktibidad tulad ng tradisyonal na pagpapana sa boars, labanan ng mga salagubang, at ang larong hit the mole, kung saan pinapalo ng mga manlalaro ang mga plastik na bulate na lumilitaw mula sa mga butas. Sa gitna ng kasiyahan, tumaya si Almander sa isang salagubang na bagong nanalo sa ring at masiglang hiyawan ang tagumpay nito. Ngunit nagtataka ang mga nakapaligid na demonyo tungkol sa pagdiriwang, kaya't ipinaliwanag ni Iman na ang Ruya Day ay nagmula sa isang sinaunang kwento tungkol sa isang magandang dalaga na nakilala ang isang binatang nagbebenta ng chimo, at ang dalawa ay nagmahalan. Ngunit, dahil sa inggit ng hari noon sa kagandahan ng dalaga, sa pilitan niyang pinaghiwalay ang dalawa. Sa kabila nito, palihim pa rin silang nagkikita tuwing gabi ng bagong buwan. Isa sa kanilang mga pagtatagpo ay naganap sa isang pagdiriwang ng Ruya, kung saan nagsalo sila ng shimo at naghangad na magkasama magpakailanman. Sa kalaunan, pinagbigyan ng mga Diyos ang kanilang hiling, binasbasan sila ng isang 7 kulay na bahaghari, at dinala sila sa mundo ng mga bituin upang magkasamang mamuhay ng walang hanggan. Matapos ibahagi ang kwento, inihayag ni Chimira na ngayong gabi ay gabi rin ng bagong buwan. At hinihikayat ang lahat na magbigay ng chimo sa kanilang mahal sa buhay upang matupad ang kanilang mga hiling. Mainit na tinanggap ng karamihan ang kwento, na nagpaalala kay The Umer na ang pinakamagandang desisyon niya ay tanungin si Noom tungkol sa Ruya Day. Sa inspirasyon ng kwentong ito, kasama ang kanyang kaalaman sa mga pagdiriwang mula sa kanyang mundo tulad ng Pasko at Halloween, binuo ni Hamura ang isang estratehiya upang pukawin ang kagustuhan ng mga mamimili. Sa plano niyang ito, sinabi niya sa mag-asawa na panahon na upang ipakita ang kanilang pagiging malikhain. Bilang tugon, inihayag nila ang kanilang makulay na bagong recipe ng chimo, na kahawig ng bahaghari. Habang tinatangkilik ng karamihan ng produkto, napansin ni Mandre na karamihan sa mga mamimili ay mga kabataan. Sinabi naman ni Yakima na ang tagumpay ng operasyon ay nakasalalay sa pagbabagong direksyon nito. Sa paglipas ng panahon, maaaring bumagal ang benta, kaya mahalagang mag-shift ng target audience upang muling magbigay ng bagong sigla sa negosyo. Dahil sa tagumpay ng mga benta, nagsimulang mangarap ang tao na palawakin ang negosyo sa iba pang tindahan, iniisip ang posibilidad ng isang network ng mga chimo shop na maaaring magpondo sa paglago ng hukbo. Makalipas ang ilang oras, taos-pusong nagpasalamat ang mag-asawang may-ari ng tindahan kay Uchimura at Almander sa lahat ng kanilang nagawa. Gayunpaman, sinamantala ni Uchimura ang pagkakataon upang ituro na si Noom ay may mahalagang papel din sa tagumpay, dahil sa kanyang promosyon ng tindahan sa panahon ng pagdiriwang. Napansin ang iritasyon ni Almander sa pagbanggit ng kanyang matinding karibal, ipinaliwanag ni Uchimura na, dahil sa kontribusyon niya sa benta, maraming mga demi-human ang nagsimulang baguhin ang pananaw nila sa mga demonyo. Bilang pasasalamat, inihandog ng mag-asawa ang isang koleksyon ng chimo na nakaayos sa hugis bahaghari. Pagkatapos, inanyayahan ni Uchimura si Almander na maupo at ipinakita ang pares ng mga tasa na binili niya kanina. Dahil sa kanyang pagiging mapagmasid, hinala ni Almander na ito na marahil ang sandali na hinihintay ng lalaki, ang sa wakas ay mag-propose sa kanya. Kahit hindi siya ganap na handa, nagpa siyang hayaan na lamang ang mga bagay na mangyari ng natural habang sabik niyang hinihintay ang opisyal na proposal. Subalit,
Habang lumilipas ang oras na walang binibitawang salita si Uchimura, awkward niyang binali ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang kanyang balak na hilingin habang kumakain ng chimo. Agad na sumagot si Uchimura na ang kanyang hiling ay magtagumpay rin ang kanilang susunod na misyon, na nagdulot kay Almander na mawalan ng pasensya at pagalitan siya dahil sa pagiging sobrang workaholic. Pagbalik nila sa kastilyo, nagulat ang Foreign Affairs Manager sa kataas-taasang pinuno, ibinabahagi ang mahahalagang kaalaman na nakuha sa kanilang pananaliksik sa merkado. Kanyang binigyang diin ang isang kalapit na bansa na tinatawag na Land of Gold, na tanyag sa kanilang malalaking reserba ng ginto. Ipinaalala niya ang kahalagahan ng pagtutok sa lupaing ito upang makapagtatag ng isang business network, dahil ang pakikipagkalakalan sa mayayamang bansa ay mahalaga para sa pangmatagalang estratehiya ng hukbo. Iminungkahi ng hari na ang rosemary, isang tanyag na produkto mula sa kanilang kaharian, ay maaaring magsilbing mahusay na kalakal. Subalit, tumutol si Buam, sinasabing ang ganitong uri ng advanced na teknolohiya ng digmaan ay dapat manatiling lihim. Sumagot ang Panginoon na ang mga mananaliksik na kasing husay ni Sot ay napakabihira, kaya't halos imposibleng maulit ang kanilang mga natuklasan. Kahit pamanako ang rosemary, hindi kailanman mananakaw ang talino ng tagalikha nito. Bukod pa rito, bagamat maaaring hindi pinakamalaki ang kanilang bansa, ito ay kompetitibo pagdating sa talento. Sa tulong ng mga bihasang tao tulad ni Uchimura, tiwala ang Demon King sa kanilang potensyal na magtagumpay. Gayunpaman, pinaalalahanan niya na ang general na tao ay dapat mag-ingat, dahil ang Land of Gold, na kilala rin bilang Kingdom of Furry, ay hindi laging pinakamagiliw na lugar. Kinabukasan, natagpuan ni Uchimura ang sarili na nagmumuni-muni sa mag-isa. Ilang buwan pa lang mula nang sumali siya sa Demonic Army, at ngayon dumating na ang araw na hinihintay niya. Ngayon ang kanyang unang business trip bilang isang miyembro ng kagalang-galang na Four Greats. Habang nakatayo sa tabi ng karwahe, masigasig na naghahanda si Olulo para sa paglalakbay, habang tinanong ni Almander kung hindi ba niya nais na samahan siya. Binanggit niya ang hindi tiyak na kalikasan ng Furry King, na bagamat bata at may kakayahan, ay kilala sa kanyang pabago-bagong ugali. Ayon sa balita, pinakain umano niya sa mga buwaya ang isang mangangalakal na nagbenta sa kanya ng peking kalakal. Bagamat nag-alinlangan si Uchimura sa kwentong ito, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang plano at maglakbay ng mag-isa, hindi tinatablan ng nakakabahalang kwento. Habang umuusad ang karwahe, sumunod ang demonyo sa likod nito, at nagkaroon ng isang ugnayang parang ina sa tao. Pinapaalala niya kay Uchimura na dalhin ang kanyang wallet. Ipinag-uutos na ihinto ang karwahe kung makaramdam siya ng hindi maganda, at pinaalalahanan siya na tanggihan ng anumang alok ng mga magagandang dalaga mula sa kakaibang kaharian na kanilang patutunguhan. Matapos ang ilang oras, nakarating siya sa kilalang Land of Gold, isang masigla at masaganang lugar na puno ng aktibidad. Tradisyonal na nakatuon ang Demonic Army sa pag-export ng mga butil tulad ng gimo, ngunit dahil sa mga kamakailang alyansa, tumaas ang populasyon, na nagdulot ng pagtaas sa demand ng pagkain at nagpasimula ng pangangailangan para sa mga import. Ang kasalukuyang estratehiya ay magpalitan ng mas mahalagang kalakal kapalit ng ginto. At ang Land of Gold ay mayroong saganang yaman ng ginto. Dahil sa kinabukasan ng hukbo, ramdam ni Dinosuke Uchimura ang bigat ng napakahalagang responsibilidad na ito. Sa gayon, nakatagpo si Uchimura ng Furry King na matagal nang pinag-uusapan, isang kabataang demonyo na pinalamutian ng mga gintong alahas na kumikislap sa buong katawan. Lumuhad siya sa harap ng hari at ipinaabot ang kanyang pasasalamat sa pagkakataong makapagsalita. Ngunit mabilis siyang pinutol ng hari, na iginiit na banggitin ang buong pangalan ni Uchimura at ang kanyang ranggo sa Demonic Army. Agad naging malinaw na nasaktan ng hari sa pagsubok ni Uchimura na magpakilala, na tila ito ay isang paglapastangan sa kanyang kaalaman tungkol sa taong nakatayo sa harap niya. Tahimik na nagmuni si Uchimura na tumpak ang reputasyon ng monarkiya, siya nga ay isang mahirap kalaban. Tinukoy ng hari na nagsilbi na ang general ng ilang buwan at malamang ay natapos na ang kanyang probationary period sa loob ng Demonic Army. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng galit, at tinanong niya kung bakit hindi pa bumisita si Uchimura sa kanya. Sa pagkataranta, yumuko si Uchimura ng higit pa kaysa dati, humihingi ng tawad sa kanyang kapabayaan, at ang kanyang isipan ay mabilis na tumatakbo habang lumalala ang sitwasyon. Sa huli, ang negosasyon ay walang iba kundi isang psikolohikal na labanan, kung saan ang may higit na kapangyarihan ang may kalamangan. Tinutukoy ng hari sa bawat pagkakataon na siya ang nangingibabaw sa palitan na ito. Sa wakas, direktang tinanong ng hari ang layunin ng pagbisita ng general. Hindi tinatablan si Uchimura, at inihandog ang mga pinakamagagandang regalo ng pilak sa monarkiya,
ngunit madali itong winasak ng hari gamit ang isang pagsabog ng kidlat. Mukhang nakagawa ng pagkakamali ang dayuhan sa pamamagitan ng pag-aalok ng pilak sa hari ng Land of Gold. Muling yumuko si Uchimura at humingi ng tawad, ang kanyang ekspresyon ay may bahid na ng ngiti habang ipinapakita ang isa pang regalo, isang bagay na maaaring magpabago ng opinyon ng hari. Inihandog niya ang Rosemarine, isang mahiwagang bato na kayang itaboy ang mga halimaw. Bilang isang likha ng Demonic Army, ito ay ginamit lamang nila hanggang ngayon. Kung tatanggapin ito ng Furry Kingdom, sila ang magiging unang bansang labas ng Demonic Army na magkakaroon ng ganitong mahalagang bagay. Mahalaga ito, sapagkat ang mga Monero ay palaging nahihirapan sa pagkuha ng ginto. Tinanong ng hari kung tinutukoy ni Uchimura ang Stone Golem, at tumango si Uchimura upang kumpirmahin ito. Ipinaliwanag na maraming mahiwagang halimaw ang nagpapahirap sa mga Monero sa paligid, kaya't kailangan ng malaking bilang ng mga sundalo upang magbigay proteksyon. Ngunit kung mayroon ang Furry Kingdom ng Rosemarine, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga nilalang na ito. Pagkarinig nito, tinanggap ng lokal na pinuno na makatutulong ng malaki ang produktong ito upang mabawasan ang pangangailangan ng mga gwardya sa mga minahan. Inihandog ni Uchimura ang ilang mga mahiwagang bato at hiniling na subukan ito ng hari ng personal upang tiyakin ang kalidad. Nang walang pag-aatubili, nagdesisyon ng hari na subukan agad ang Rosemarine, ginamit si Uchimura bilang paksa at pinakawalan ang isang malaking buwaya laban sa kanya. Bagamat puno ng takot, itinataas ni Uchimura ang mahiwagang bato, na nagluluksa na sa halip na magagandang dalaga, isang buwaya ang iniaalok sa kanya sa kakaibang kaharian na ito. Nakakatuwang nabanggit ni Almandra ang parehong posibilidad. Gayunpaman, hindi pa ngayon ang araw para tapusin ni Uchimura ang kanyang buhay. Dahil ang Rosemarine ay nagdulot ng epekto at itinaas nito ang buwaya, pinapalihis ang atensyon ng nilalang sa Furry King. Nang mapansin ni Uchimura na malapit ng salakayin ng hayop ang pinakamataas na pinuno ng rehiyon, nagmamagic siya ng isang fireball, handang tapusin ang banta. Gayunpaman, mabilis na tinupok ng hari ang nilalang gamit ang isang pagsabog ng kidlat. Pagkatapos nitong gawin, kinilala ng hari ang kahangahangang katangian ng kagamitan. Pinansin niya na ang banyagang general ay nagpakita ng kahangahangang tapang sa pagtangkang makipagnegosyo sa kanya. Nagsasalita ng may kumpiyansa ng isang pantay, at pinakamahalaga, nagpakita ng katapatan at tapang sa paggawa ng hakbang upang iligtas ang buhay ng Furry King. Bilang pagpapakita ng paghanga, nagpa siya ang hari na bilhin ang mga kalakal ng tao. Isang napakalaking halaga ng ginto ang inilatag sa harap ng general. Bawat bar ay ipinahayag ng hari na may halagang 7 milyon G. Tinanong siya kung ilan pang mahiwagang bato ang kayang gawin ng mga ngalakal, at ipinangako ni Uchimura na makakapaghatid siya ng 200 Rosemarine sa loob ng isang buwan. Gayunpaman, hiniling ng hari na may padala ito sa loob lamang ng isang linggo. Sa isang simpleng pitik ng daliri, ipinakita ng hari ang kanyang kahandaang gantimpalaan ng tao ng malaki sa magandang trabaho. 3 bundok ng mga bar ng ginto ang inilatag sa harap ni Uchimura, at sinabi ng hari na nais niya ang lahat ng mga bato na kayang gawin ng Demonic Army. Pagkatapos ng negosasyon, ang overseas manager ay kailangang kumbinsihin si Sylphid na magtrabaho ng higit pa upang matugunan ang hinihingi ng hari. Ang siyentipiko, na labis na naiinis, ay hindi makapaniwala na naniwala ang tao na posible ang ganitong gawain, lalo na't ang proseso ng paggawa ng Rosemarine ay nasa mga unang yugto pa lamang at hindi pa sapat ang pag-unlad nito upang makapag-produce ng ganitong kalaking bilang ng mga bato sa isang maikling panahon. Tinanong ng Archmage ang plano ni Uchimura, binabalaan na ang sobrang pagpapuwersa ng pagsusumikap na ito ay maaaring magdulot ng pagguho ng Demonic Army mismo, na magreresulta sa malalaking pagkalugi. Ngunit pinagmumuni ni Uchimura ang sitwasyon, itinuturing na ang mga yaman ay naipon na sa mga rehiyon na pinakanapinsala ng mga mahiwagang halimaw. Halos lahat ng mga apektadong lugar sa bansa ay naibalik na nangangahulugang tumatag na ang produksyon. Sa ganitong pananaw, nagiging posible na magtipon ng mga yaman at magtuon ng pansin sa pagpapataas ng output ng Rosemarine. Wala nang ibang opsyon, nagbigay pahintulot si Sylphid, na nagbabalak gawin ang lahat ng makakaya. Ngunit bago siya magsimula, dumating ang isang tagapaglingkod ng Furry King sa workshop, nagdadala ng balita na ang kanyang pinuno ay labis na humanga sa mga magic stones at iniutos na 100 pang Rosemarine ang matapos sa loob ng linggo. Habang sinusubukan ni Uchimura magpahinga sa kanyang opisina, pumasok si Olulo na may daladalang tsaa at pinuri ang general sa mabilis na pagkakasigurado ng isang order ng 300 Rosemarine. Nagtataka, tinanong niya ang halaga ng isang magic stone, at ipinaliwanag ni Uchimura na bawat isa ay may halagang 500.
000G kaya't ang kabuuang halaga ng 300 bato ay 150 milyon G. Impressed, nag-isip ang matandang babae kung paano nakayanan ng tao na makuha ang ganitong paborableng kasunduan. Ipinaliwanag ni Uchimura na gumamit siya ng isang psikolohikal na taktika na tinatawag na anchoring effect. Madalas, ang mga tao ay umaasa sa mga unang impormasyon kapag gumagawa ng desisyon, at dahil ang mga magical devices ay isang hindi pa ganap na na-explore na merkado, ang halaga nito ay nananatiling mataas ang pagiging subjective, na nagpapahintulot sa nagbebenta na magtakda ng presyo na itinuturing nilang angkop. Kung may bibili nito, mas maganda pa. Ibinulgar ni Uchimura na sinadyang ipinakita niya sa hari ang mga pilak na item upang magtamaw ng galit. Ang isang tao sa katayuan ng hari ay nauunawaan na ang mga bagay na iyon ay may malaking halaga. Sa pamamagitan ng pagwasak sa mga ito, ipinapahayag niya ang isang banayad na mensahe. Ang anumang susunod na alok mula kay Uchimura ay dapat na walang katumbas na halaga. Ang mensaheng ito ay malinaw na umabot sa isipan ng monarkiya, na pinagtibay ang ideya na ang Rosemarine ay isang pambihirang at mahalagang bagay. Masaya si Olulo sa estratehiyang ginawa ng tao at pinatibay ang kanyang tiwala na magagawa niyang matugunan ang order ng mga bato. Sa oras na iyon, pumasok ang tagapaglingkod ng Furry King sa opisina, nag-aanunsyo na inutusan silang gumawa pa ng 100 pang Rosemarine. Agad nang naisip ni Uchimura ang pagka-frustrate ng siyentipiko kapag nalaman niya kung ano ang direksyon na tinatahak nito. Tulad ng inaasahan, nang talakayin nito ni Uchimura kay Sylphid, tinawid niya ang mga braso, malinaw ang hindi pagkakasundo. Ngunit sa halip na magreklamo, iniutos niya na magdagdag ng mga manggagawa upang mapabilis ang produksyon. Matapos ang isang panahon ng matinding paggawa, matagumpay na naipadala ang unang batch ng 200 bato, at ang mga manggagawa, na nakikita ang mga konkretong resulta ng kanilang pagsisikap, ay mas lalo pang naging determinado na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Pagkatapos ng isa pang panahon, isang bagong batch ng 200 bato ang naiproduce para sa Land of Gold. Pumasok si Uchimura sa kanyang opisina upang magmuni-muni tungkol sa proseso. Habang iniisip ang sitwasyon, napagtanto niya na kapag naubos ang mahiwagang kapangyarihan ng Rosemarine, kailangan itong palitan, na nangangahulugang magiging isang produkto na patuloy na may demand, sapagkat tiyak na mag-uutos na muli ang Furry King ng karagdagang batch. Sa ganitong pananaw, ngumiti si Uchimura ng may kalikutan, tinatanggap ang sarili na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sa gitna ng mga ito, ang isip ng tao ay napunta sa isang bar na umiiral sa kanyang imahinasyon. Sa loob nito, nagdiriwang siya ng kanyang tagumpay kasama ang isang hanay ng pagkain at inumin. Ang saya niya ay labis, kaya't nais niyang sumama ang may-ari ng bar sa sandaling ito ng selebrasyon. Na may magalang na kasiyahan, masigasig na humiling ang boss ng isang Scotch whiskey na may yelo. Ngunit habang itinutok ni Uchimura ang baso at nag-toast, biglang nag-crack ang kanyang baso, at siya'y napabalik sa realidad. Doon, agad na ipinabatid ni Olulo na may malaking isyo, kinansela ang buong order ng Rosemarine. Walang pag-aalinlangan, dali-daling nagtungo si Uchimura upang alamin ang sanhi, at nakipagkita sa tagapaglingkod ng Furry King. Ipinahayag nito ang kanyang kalungkutan sa sitwasyon at ipinaliwanag na natuklasan niya ang ibang mga ngalakal na nag-aalok ng parehong produkto sa kalahating presyo. Pagkatapos, kailangang asikasuhin ni Olulo ang isang manggagawa na nag-order na ng malaking dami ng raw materials para sa susunod na batch ngunit ngayon ay nahihirapan dahil sa hindi inaasahang pagkansela. Samantala, sa isang bahagi ng kastilyo, isang grupo ng mga demi-humano ang naguguluhan sa pagkaantala ng pagdating ng kanilang mga pana at palaso. Isa sa kanila ang nagdududa na may nangyaring issue sa transaksyon, at kasalukuyang kulang ang pondo. Dahil dito, kailangang mag-adjust ang mga sundalo at magpatuloy sa pagsasanay gamit ang mga luma nilang armas. Galit na tinanong ng iba kung anong uri ng abala ang muling ipinasok ng Novice General sa pagkakataong ito, at tinatayang ang mga demonyo ay malamang na ginagamit ang pondo ng hukbo para sa produksyon ng Rosemarine. Mukhang ang mga demi-humano ang siyang pinakamabigat ang pasanin ng pinansyal na strain, nakikita ang kanilang mga budget na lalo pang pinuputol. Ngunit pinapayuhan ni Genom ang kanyang mga kasamahan na magpakalma, na nagsasabing mukhang mahirap ang negosyo para sa lahat sa kastilyo. May mga usap-usapan na kumakalat sa buong lungsod, at pinag-uusapan ng mga tao ang kaguluhan sa loob ng kaharian. Ang tradisyonal na paraan ng pagkuha ng ginto ay hindi na nagbibigay ng mga resulta, at ang ilan ay napipilitan pang makipag-ayos gamit ang gimo. Na malaki ang epekto sa kalakalan sa ibang mga bansa. Habang nakatingin sa mga papeles ng nakanselang order, iniisip ni Uchimura kung saan siya nagkamali.
Ang bigat ng guilt ay bumabalik sa mga masakit na alaala ng pagkahiyang naranasan mula sa kanyang mga kasamahan. Ang matinding nararamdamang ito ay nagtulak sa kanya na kumilos. Pagkatapos, nagulat siya sa Demon Lord, ganap na tinatanggap ang responsibilidad sa mga pagkabigo. Subalit, nagbigay ang Lord ng isang mahalagang aral, ipinaliwanag na wala ni isang tao ang kayang mag-isa sa lahat ng bagay. Lahat tayo ay may kakayahang magkamali anumang oras. Ang talagang mahalaga ay hindi ang pagkakamali mismo, kundi ang mga hakbang na handa mong gawin upang itama ito. Bahagyang gaman ang pakiramdam ni Uchimura at determinado siyang magbayad puri sa kanyang mga pagkukulang, kaya't lumabas siya ng pulong at nagdesisyong mag-apologize sa mga lider ng militar. Sa pagkakataong iyon, nagkita sila ni Genem. Nang ialok niya ang kanyang paghingi ng tawad, ang demi-humano ay tila walang pakialam. Iniwasan siya at inidismiss ang kanyang mga salita, sinabihan siya na huwag na lang itong seryosohin. Sunod niyang pinuntahan si Sylphid upang gawin din ito, ngunit sinamantala ng siyentipiko ang pagkakataon na makabalik sa kanyang pagbabasa nang nakansela ang mga order. Ipinakita niya ang malinaw na kawalan ng interes sa mga karagdagang komplikasyon at mas pinili pang mag-focus sa kanyang libro, tinitiyak kay Uchimura na hindi na niya kailangang mag-alala pa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nag-iisip kung kanino pa siya mag-a-apologize, bigla siyang nahuli at isinumpak sa loob ng isang sako. Sa gulat, nagpumiglas siya at inilabas ang kanyang ulo, humihingal. Sa kanyang sorpresa, natagpuan niya ang sarili sa labas ng kastilyo, kung saan si General Almander ay nagluluto ng karne upang ibahagi sa isang kasama. Nagulat si Uchimura at tinanong si Almander kung sinusubukan ba niyang magbigay ng kaliwan sa kanya. Nahihiya ang Demoness at hindi makapagsabi ng buo, ngunit inamin niya na malaki ang naitulong sa kanya ni Uchimura kamakailan. Naramdaman ni Almander na tamang pagkakataon upang magtanong kung maaari ba siyang umupo ng mas malapit kay Uchimura, at ipinagkaloob naman ito ng lalaki. Subalit, sa kalagitnaan ng paglipat niya, dumating si Olulo na may dala-dalang prutas upang sumama sa salo-salo. Nainis si Almander sa pagkaabala, ngunit itinago niya ang kanyang pagkabigo, at nagkunwaring walang anumang motibo habang magiliw na binati si Olulo. Matapos kumain, nagsimula ng magpahinga ang mga babae. Binalutan ni Uchimura ang mga ito ng mga kumot at tahimik na nagpasalamat sa langit dahil sa pagkakaroon ng mga kaibigang tulad nila. Habang iniisip ni Uchimura ang mga sinabi ng Demon Lord, napagtanto niyang sa huli, ang talagang mahalaga ay kung paano katutugan pagkatapos gumawa ng pagkakamali. Determinado siya, at ipinangako na itatama niya ang lahat ng pagkukulang. Samantala, sa Kingdom of Furry, ipinaabot ng pinakamataas na pinuno ng kaharian ang kanyang pasasalamat kay Butagarian, ang mga ngalakal, dahil sa pag-aalok ng isang mataas na kalidad na produkto sa napakababa nitong presyo. Nangako ang humanoid na baboy na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapasaya ang sovereign ng Land of Gold. Sa pag-uusisa ng hari, tinanong niya si Butagarian kung paano niya nakuha ang mga produktong ito. Sagot lamang ni Butagarian, ang usapin ay isang mahigpit na lihim.